Yamite Kudasai, banggit ng dalagang hinaharas ng mga lalaking tigang sa may 24/7 na natano naman ang ating bida, bagamat kinakabahan ay nilapitan niya ito sa layong mailigtas ang dalagang nagpupumiglas, ngunit sa kasamaang palad ay nabugbog lamang ito ng mga gago. Tulalay naman si ate mo sa buong kaganapan hanggang sa umalis na ang pahiro natin na tanging sakit nga lang ng katawan ang napala. Habang naglalakad naman ang bogbog nating bida na nagngangalang Yu Tenho ay naalala nito ang turo sa kanya ng lolo niya na maging mabait sa mga taong nagyayamite kudasai nangangailangan ng tulong hanggang sa makauwi na nga ito at dito nagsimulang magmoment, na ang taglay niyang araw na kapangitan ay nakakairita sa iba, at simula pang araw ng bata pa siya ay tampulan na siya ng tukso, na maging mga magulang niya ay kulang na lang itapon siya sa basurahan at hayop ang turing sa kanya, na marahil dahil nga raw sa maganda't pogi kasi mga kapatid niya, at nang makatungtong na nga siya sa middle school ay mas lumala pa ang pambubuli sa kanya, na kung saan sa mga pagkakataong iyon ay tanging lolo niya lamang ang natatakbuhan at nag-aalaga sa kanya, na kahit anong araw mangyari ay tatagan lamang nito ang loob niya at siguradong masusuklian naman lahat paghihirap niya pagdating ng panahon basta't mabait daw siya sa iba, ngunit sa kasamaang palad ay namatay na nga ito na lubos na kinalungkot ng ating bida, at dito iniwan nito kay Busog lahat ng savings nito pati na rin ang bahay, na tinangkapang ang kunin ng mga magulang niya ngunit dahil sa napaghandaan na ito ni grandpa niya ay wala nang nagawa mga ito hanggang sa ayon, itinakwil na nga siya ng tuluyan ng mga loving parents niya kaya mag-isa na lamang siya namumuhay at todo part-time para mabuhay. Graduation day na nga sa middle school na nagbigay tuwa sa lahat bukod kay Yuya na puro pangkukot siya ang nakalap, di pa nga nakontento at anabangan pa siya ng mga bully niya sabay pinagbubugbog na naman siya at sinabing bagamat graduate na sila ay di pa rin siya titigilan ng mga kinyulang sa arugang mga animal na ito. Habang sa malayo ay nakatanaw lamang ang mga masarap imadmad sa durian ng mga kapatid niya na walang ginawa at nakangisi lamang. Dahil nga rito ay natanggal patuloy siya sa part-time job niya at nalate siya kaya ayon diretso uwi na lamang ito at madamdaming kumain ng cup noodles, madamdaming naghilamos pagkatapos, at sa galit nga nito'y sinuntok nito ang walang malay na salamin. Chowking, Jollibee, McDo, mura ng ating bida, o ayan censored na mura, subscribe ka na, hahaha, mang inasal na buhay to oh. Lagi na lamang ba ganito? Ano ba kailangan ko gawin ika ng ating bida? Hanggang sa gulat ni Yuya ay aksidente niyang nabuksan ang isang secret door sa harap niya. Puno ito ng mga kakaibang gamit na ayon naman kay Busog ay hilig nga raw ng yumaon niyang lolo na magpasalubong sa kanya dati ng mga kakaibang souvenirs, hanggang sa pumukaw na nga sa atensyon niya ang isang kakaibang pinto na agad din naman niyang binuksan. Kinagulat naman ni Yuya nang magsilabasan ang mga notification window sa harap niya at napagtantong ibang mundo ang nasa kabila ng pinto, dito bumungad rin sa kanya mga menu functions kung tawagin kagaya ng appraisal, cash out, entrance restrictions, at iba pa na di peren lubos maintindihan ni Yuya at patuloy niyang ine-explore na parang nga lang daw siyang nasa game, hanggang sa mapadpad na nga siya sa stats niya kung saan puro 1 nakalagay na lubos na kinalungkot nito. Nagpatuloy na nga si Yuya sa pag-ikot-ikot hanggang sa may makita itong sulat sa lamesa na sa yun ay di niya mabasa hanggang sa lumabas ang isang skill na nakagawang mag-translate rito. At nakasaad nga rito na mamamatay na nga raw may-ari nito kaya kung sino man makahanap ng bahay na iyon ay sa kanya na lahat pati ng mga gamit sa bahay, at gawa rin ng magic ay tanging ang bagong may-ari lamang ang pwedeng makapasok rito at wala ng iba. Sabay pagtatakang tanong ni Yuya kung sino daw ba yung may-aring sage nito, ay Bobo ang Po Chowking. Lolo mo alangan. Haha, nagkalat nga sa bahay na ito ang samet-saring sandata kasama na ang espadang lubos na kinagulat ni Yuya dahil sa god tier level ang sandatang ito. Nagtungo na rin ito sa labas ng bahay at dito sinubukang gamitin ang espada, at sa wilingan nito ay sinubukan na nito lahat ng kaya niyang masubukang sandata na kung saan naglalabas ng skill kaakibat ng bawat sandata, at dito nag-notify na nga ang system niya kung saan nakuha ng naguguluhan pero nating bida ang skill na true martial arts. Kalaunan naman, habang binabalik ni Yuya mga sandata niya sa inventory ay biglang sulpat ang pagkalaki-laking ogre na lubos nitong kinagulat, na pilit pumapasok sa kanyang bakuran ngunit pinipigilan ng isang mahiwagang barrier na gawa na rin ng kapangyarihan ng sage na tanging ang may-ari nga lamang ang pwedeng makapasok dito. Sa kabila nga ng takot ni Yuya ay naisip na nitong subukan gamitin ang sibat na hawak niya sa nagwawalang ogre at dito buong tapang niya itong binato sa malabatong ogre. At sa gulat nga ni Yuya ay napatay niya ang ogre sa isang atake lamang sabay biglang lutang ng notification niya na nagsasabing nag-level up siya na agad-agad nga ay level 100 na, kasabay pa rito ang mga loot na drop ng nasupil niyang halimaw. Nang makaramdam na nga ng pagod si Yuya ay nagdesisyon na itong umuwi at nang bandang nasa pinto na nga ito ay biglang lutang ang notif na cash out sabay labas ng tunay na pera na lubos na kinagulat ng ating bida at sa huli ay malugod naman itong tinanggap. Bukod sa mga bagong kaganapan sa buhay ni Yuya ay literal na pagbabago naman ang pinagdaanan nito ng gabiring iyon hanggang sa nang magising ito kinaumagan ay kinagulat nito ang putok ng gagalaiti galit sa kaning buwisit na abs nito. Maging mga damit nito ay nanghina na sa kilig sa katawang ito,
Nagkataon pang basag nga ang salamin kaya naman di nito nakita itsura nito sa salamin sabay patutsyada pa nga ni Yuya na ayaw niya rin naman daw makita mukha niya, ever, kaya okay lang, at nang wala nang ang masuot na damit ay diretso ito sa mga gamit kuno ng Sage at dito kumuha ng mga damit na kakasya sa mala model niyang body, diretso na nga ulit ito sa bahay ng Sage na bahay na niya na kung saan napansin niyang tumalas raw paningin niya. Dito napansin niya rin ang mga naiwang pananim ng dating may-ari na mukhang lantat tigang na nga kaya dito rekta din iligan niya na rin ito. Naninibago pa nga raw siya sa lahat ngunit unti-unti naman na raw siyang nakaka-adjust. At ayun na nga, biglang may lumutang na namang halimaw sa may bakuran niya ngunit sa pagkakataong ito ay makikitang kalmado na ang ating bida. Sabay labas ng mahaba niyang sibat at rekta bato sa slime na agad naman itong ikinapatay gawa ng isang atake lamang. At ayon nga sa appraisal skill niya ay coffee jelly ang napatay niyang halimaw kung saan may nalot siyang isang rare na item. Kasabay pa rito ang dagdag level up na naman sa kanya at syempre kwarta na sa kanya ay nagpapasaya. Dahil pambili nga raw niya ng uniform para sa entrance ceremony ng kanyang school. Simula nga noon ay dito na nila ni Yuya lahat ng araw niya at inisikaso ang panibago niyang tahanan, nadagdag pa nga ng ating bida ay paraan niya na rin para makalimutan lahat pati na depression niya. At nang nagtagal nga ay mas nang ibabaw na ang kuryosidad niya sa bagong tuklas niyang mundo kumpara sa takot na nadarama niya sa susunod at darating na pasukan. Araw-araw nang ang pinagtuunan ni Yuya ang pagte-training niya sa mundong ito. Bukod pa sa mga pagkaing bani-basic na lamang nito ay basic na rin dito ang paglaban sa mga halimaw na biglang lutang sa bakuran niya sabay kolekta sa mga loot nito. Ngunit sa kabila nga ng lahat ng ito ay nangangamba pa rin si Yuya sa nakaambang unang araw niya ulit sa eskwela. At ayun na nga, dumating na ang araw na kinakatakutan ni Yuya sabay dumating na rin siya sa eskwelahan niya, na kung saan mangha at pagkagulat ang makikita sa mga baylat dilag na gwapong-gwapo sa bida natin. Ang haba raw ng titi binti nito at mala model daw na maging mga kapatid ni Yuya na nakatanaw sa malayo ay natunaw, diretso classroom na nga ito at dito bumungad naman agad ang mga bully niya na nagtataka kung sino raw ba siya. Transfer student daw ba ito hanggang sa kinakabahang sinagot naman ito ng ating bida na siyang araw si Yuya. Nalubos na kinagulat ng lahat, napapante na nga rin si Yuya sa Cub 8 dahil sa pagtataka niya sa mga reaksyon nito hanggang sa maging siya ay laglag brief sa gulat at di makapaniwala sa pagbabagong sa kanya ay bumungad. Isang araw, may dumayong chick sa school ni Yuya na nagngangalang Kaori Haoju at hinahanap ito na kinagulat ng ating bida. Eto nga raw yung nagyayami Teiko Dasai na iniligtas niya kamakailan lang at nandirito para magpasalamat sabay inimbitahan na rin siyang pumasok sa Aosei Academy na lubos nilang kinagulat dahil sa tanging mga piling tao lamang ang nakakapasok dito. Dagdag pa ng yummy butler nito na chairman nga raw ng Aosei Academy Board ang airpat nitong si Kaori na nais magpasalamat kay Yuya nang malamang iniligtas niya ito sa katangahan kapahamakan. Mariing tumanggi naman si Yuya dahil olots nga raw siya sa academics para matanggap sa isang prestihiyosong akademya ng Aosei sabay pasok ng pagkakakapal sarap ibalik sa may kapal nitong mga kapatid at sila na nga lang raw kunin at di hamak na mas matalino at magaling raw sila kumpara kay Bobong Yuya. Malutong na supalpal naman ang nakuha nito mula kay Kaori at nagsabing kay Yuya nga raw siya may utang na loob at hindi sa mga walang hiya pagkakapal-kapal na mukha sarap ibaon sa lupa ng mga bully nitong amoy suka sabay bulagta ng mga walang hiyang napahiya dahil pinaimbestigahan niya na ito't lahat-lahat. Magsilbing sagot na nga rin daw ito kay Yuya na hindi tumitingin sa academics ang Aosei Academy bagkus ay sa karakter mo bilang tao at sinigurado nitong wala nga raw magiging problema si Yuya kung sakaling mag-enroll na ito. Uy girl, ano kaya kung ipakita na lang kasi natin Aosei Academy sa kanya kaysa nagdadadada ka dyan? Ika naman ni ating butler hanggang sa ayon, kinaladkad sumama na nga ang ating bida sa dalawang dalaga papunta sa prestihiyosong akademya. Mangha naman ang bumungad kay Yuya nang marating na ang akademya at diretso chairman's office na nga kung saan nagpakilala sa kanya ang airpat ni Kaori na nagngangalang Suka sa Haoju. Sabay malugod na nagpasalamat sa kanya dahil nga sa pagkakaligtas niya sa anak nito. Walang patumpik-tumpik na rin itong iminungkahi at inanyayahan ang ating bida na pumasok sa Aosei Academy bilang pasasalamat at wala na nga raw kailangan pang isipin si Yuya maging ang tuition nito. Alangan pa rin ang ating bida at hindi nga raw siya genius tulad ng mga estudyante hanggang sa subok hinikayat pa rin ito ni Tatay Haoju mo sabay iminungkahi na kung medyo pa siya sa lahat ay subukan muna nito ngayong araw at magkaroon ng trial enrollment. Sabay pasok penging kanin sarap ulamin sarap umamin kay teacher ng pagtingin, na si Miss Sawada nga raw, at naatasang maging teacher ni Yuya sa araw na yun, at wala nga raw dapat ikatakot si Yuya at tuturuan siya nito ng lahat-lahat. Susmar Joseph mapapa-enroll ka ulit. Papunta na nga ako't mag-e-enroll nagpunta na nga si Yuya at nag-abang. Sa pinto kung saan siya ay kinakabahan. Sa bagong mundong kanyang makikilanlan, hanggang sa ayon na nga at nagpakilala na ito sa harap sabay kinabahan dahil walang reaksyon ang mga ito at wala kang maririnig ni Utot. Samantala gulat ng pagkamangha at di makapagsalita naman ang mga dalagat binata sa sobrang gwapong binata na sa kanila'y bumulaga. Sabay singit pa nito at may karibal na raw siya. Rekta pinaupo na nga rin si Yuya at as usual since bida, ay malapit ito. Sa bintana sa kanto,
Dagdag pa ito, na nagngangalang Hyudo, na tumabi sa kanya at nagpahiram ng libro. Samantala, nag-aalala naman itong si Kaori sa kalagayan ng ating bida habang si Yuya naman ay manghang-mangha at ibang-ibang araw ang pagtuturo rito sa Aosei Academy. Aktibo nga raw ang mga ito at bago nga lang raw sa kanya lahat, hanggang sa tumunog na nga ang bell at dito dinumog na ang bida natin. Tuli na raw ba ito? May jowa na raw ba ito? Sabay pasok ang nagpakilalang si Ryo Igarashi at isinalba si Yuya sa mga uhaw na mga papaya. Dito niyaya na nga rin nito si Yuya na kumain sa cafeteria na malugod namang tinanggap ng ating bida. Nasurpresa naman si Yuya sa pagkasosyal-sosyal na mga pagkaing bumungad sa kanya na under 500 yen nga lang daw. Dagdag pa ni Ryo na kung nahihirapan nga raw mamili si Yuya ay may daily special din dito at libre pa nga raw na lubos na kinamangha ng bida natin. Biglang tawag naman tropa ni Ryo na nagngangalang Shingo Kurata at niyaya sila sa table nito at malugod na biinatay ang nahihiyang si Yuya. Dito nagsimula na nga mag-usap ang dalawang magtropa tungkol sa anime recaps nga raw ni Recap Candy. Sobrang lupit nga raw recaps dito at nagpasalamat kay Kurata dahil sa pagrekomenda niya rito. Nagulat naman si Yuya sabay sabing nanonood rin kayo Recap Candy. Astig di ba hanggang sa dito napansin na rin ni Yuya ang mga estudyanteng nakatitig sa kanya at sabing di pa ba sila subscribed kay Recap Candy may mali raw ba sa damit niya. Sabay sabi naman nila Ryo na walang mali sa uniform niya. Gwapo ka lang talaga Papa gwapo ka lang talaga Yuya. Singit naman si Kurata at dito tinanong si Yuya kung sa anong club daw ba siya kasali. Wala nga raw sagot naman ni Yuya sabay binalik ang tanong sa magtropa at dito nalaman niya na sa Going Home Club nga raw itong si Ryo kung ano man yang Going Home Club na yan samantalang si Kurata naman ay miyembro ng game club na kinagulat naman ni Yuya dahil nakakadala ito ng laruan sa loob ng prestihiyosong akademya na ito. Dapit hapon na nga at nakausap na muli ni Yuya ang airpat ni Kaori at kinumusta ang bida natin sa naging trial enrollment nito sa akademya nila. Sobrang nagustuhan naman ni Yuya ang buong maghapon niya at sa loob-loob niya ay sinabing trinato nga raw siyang tao rito kumpara sa iba. At ayon, nang ulit na naman airpat ni ate mo at tinanong si Yuya kung game na nga raw ba ito na mag-enroll sa kanila. Ngunit alangan peren ang bida natin sa kabila ng lahat at pinagdududahan peren sarili niya at kung gusto raw ba nila ang isang hamak na katulad niya sa akademyang iyon. Hanggang sa napikan na nga si chairman sa pabebe nating sinuyo na lahat-lahat at may patrial pa ng bonggang-bonggat lahat at pinagtatadyakan ay sorry mali. Hahaha, words of encouragement peren pala si tatay chairman hanggang sa napapayag na nga itong si Yuya, hay sa wakas, buwisit, haha. Samantala, sa labas naman ay nakaabang na pala itong si Kaori at bungad kinumusta naman agad itong si Yuya sa kung pumayag na nga raw ba ito sabay rouse na nga si ate mo nang malamang pumayag na nga ito. Sabay tanong kay Yuya kung libre raw ba ito after, at ayon, lumabas na nga ang dalawa sabay tanong ni Yuya sa dalaga kung madalas nga raw ba ito sa lugar na iyon kasama friends niya na pinabulaanan naman ito at sinabing dala nga ng pamilya niya at trabaho ng tatay niya ay madalang ang tao sa paligid niya pero kung si Yuya nga raw ay gugustuhin niyang araw-arawin na lubos na kinagulat ni Yuya na napaturo na lang sa isang food stand sa kilig. Ang tamis mo ang tamis noon o try natin at ayon. Nagkainan na nga ang dalawa sabay tanong naman ni Yuya at paano raw ba siya nakilala ni Kaori sa mataba siya dati. Sabay banat na naman nga itong si ate mo at sabing dahil nga raw sa mapupungay at nangungusap na mata ni Yuya kaya nakilala niya ito agad sabay emote pa ni Kaori na tawagin na nga lang raw siya sa first name niya na pinagbigyan na lamang ng di na kinakaya sa kilig nating bida. Sa golek nga ni Kaori at tinawag siya sa first name neto ay ipinakain nito ang strawberry niya kay Yuya sabay nahihiyang nag-sorry at nadala nga lang raw siya sabay pinakain na rin ng nahihiyang si Yuya ang banana niya kay Kaori na malugod naman itong sinubo, at ayon, sana all na naman maging ang mga nanonood dito. Kinabukasan ay balik ay sakay na naman nga si Yuya at baka maging busy na nga raw siya kapag na-enroll na siya sa Aosei Academy. At dito ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsasanay ngunit napansin niyang mabagal na ang pag-level up niya kaya naman naisipan nitong galugarin na ang kabilang panig ng kanyang bakuran sa paglalayong makahanap ng mga mas malakas na halimaw hanggang sa bandang paglabas pa lamang niya ay nakarinig naman agad siya ng sigaw na agaran din niyang nirespuhan. Dito bumungad na nga sa kanya ang isang magandang dalaga kalaban pala muna't isang nagwawalang ogre na nga ang kanyang namataan. Rekta laban naman agad si Yuya at sa dalaga ay nagpasikat. At naglaon nga ay natalo na nito ang ogre at dalagay pinuntahan. Ngunit bagamat binilisan ay nawala na ito ng malay, pero malay natin mag-like and subscribe ka na rin diba? Baka lang naman, hahaha, salamat. Nag-aalalang nagmuni-muni na nga itong si Yuya sa kung ano na ba kalagayan ng babaeng iniligtas nito kamakailan lang. Sabay dito ay napansin niya na rin na labatindi siya sa iilang pares lamang ng kanyang pinaplansyang damit kaya naisipan na bumili na ng mga bagong damit since may pera naman na raw siya ngayon. Diretso mall na nga ito kung saan gulat at pagkamangha ang inihatid sa mga kapwa shoppers nito na tulala sa taglay niyang kakisigan at kagwapuhan at mala-artista nga raw. Habang itong si Yuya naman ay hiyang-hiya kaya nagmadaling maglakad nang makaiwas sa madla.
Samantala, may nanggagalaiti puno ng init naghihimutok sa galit gusto ng manakit na Becky ang nagbubunganga sa manager ng isang artista na wala pang araw sa call time nila at late na naman raw. Buwisit na buwisit nga raw ito sa mga ganitong klase ng tao na walang pagpapahalaga sa trabaho lalo na sa oras ng ibang tao na may mga gagawin pang araw pagkatapos ng photoshoot na ito. Ang theme nga raw nila ay My Hot Boyfriend and Me at kung wala nga raw boyfriend ay ano pa raw punto ng shoot na ito. Dagdag pa rito ang buong umaga ng araw na naghihintay na si Miu-chan litanya nito. Punong-puno na nga itong si Todo Pink photographer mo at iminungkahing maghanap na nga lang raw sila ng kung sino man napapalit sa mall na iyon. Habang hirap na hirap naman itong si Yuya sa pagpili ng damit niya ay nilapitan ito ng dalawang sugar mommy na nahihiyang ikinabahala ng ating bida, todo ligaw na nga ang dalawa hanggang sa buong tapang with paggalang na hinindya na nga ito ni Yuya na ikinalaglag ng panty at bra ng dalawang tigang na dalaga sa binatang puno ng karisma, habang ang photographer naman ay ngarag na sa paghahanap at hanap na model ay di mahagilap, hanggang sa mamataan na nga nito si Yuya sa escalator at dito sinundan at pinakiusapan. Pak rekta wapak na nga sa posang ang ating bida at pinagbigyan ang mga taong nakiusap at nangangailangan sa kanya, bagamat ilang at nahihiya ang naninibago nating binata ay ikinamangha ang hinaharap paghihirap kulang na lang mag-rap sa effort na si Miu-chan, na nagpalakas sa loob ng nahihiya nating binata, ngunit walang lakas ng loob ang tatapat kapag hinaharap na ang lumapat, sa isang taong buong buhay ay naging tapat, at nanigas na nga lang parang patpat. Samantala, sa kabilang dako naman ng ibang daigdig, ay kumakabog ang dibdib ng dalagang mukhang napaibig, na ipinagtataka kung sino ba ang binatang kanya ay nakita. Sabay tayo at labas na kinabahala ng mga kabalyero nito at pupuntahan niya nga raw ang lalaki na nagligtas sa kanya. Imposibleng nga raw na may tao doon ika naman ang nag-aalalang gwardiya nito ngunit ayaw paawat talaga ang dalaga at gusto niya nga raw personal na ipahayag ang pasasalamat sa binatang sa puso niya ay bumihag sa kanya ay nagligtas. Nagkakabila-bilauka na nga itong bida natin at di sanay na may kausap na chicks sabay abot ng panyo ni Miu-chan at may sipon daw ito at kulangot. Buong maghapon na ngang magkasama ang dalawat dito na pagtanto ni Yuya kung gaano nga raw kahirap ang buhay model at namangha nga rito kay Miu-chan. Bago nga raw ito sa kanya lahat ika naman ng ating bida at wala nga raw siya alam sa fashion na yan maging noon pa man. Ni sumagi sa isip niya ay hindi dahil ibang-iba nga raw mundo niya sa kanila. Napatanong rin si Yuya sa kung bakit raw ba nag-model itong si Miu-chan. Di nga rin daw niya alam ika naman ni ate mo siguro nga raw ay gusto niya lamang mapansin at makita. Lagi raw kasi busy ang mga magulang niya at walang oras sa kanya kaya nais niya lamang mapansin ang mga ito kaya niya ginagawa ito. Di man daw siya ganon kabongga ay may mga fans naman raw siya na sumusuporta sa kanya at napapasaya niya. Na nagpapasaya nga rin daw sa kanya, dagdag pa nito na basta't enjoy nga lang raw ni Yuya bawat moment niya sa buhay ay siguradong buhay niya ay ayahay. Duro-diretsyong moment na nga ang dalawa hanggang sa may biglang sumulpot na nga sa set. Till iyan na nga ang mga girls sa mall at dumating na nga rin sa wakas ang kanina pa nilang hinihintay na si Show sabay nag-sorry at nalasing raw kasi siya kahapon, ito nga raw sana ang partner niya sa shoot na ito ika naman ni Miu-chan sa bida natin hanggang sa lumapit na nga ito sa dalaga sabay dambanin to sa may dingding. Tapusin na nga raw nila ang walang kwentang shoot na ito at kain at inom na nga lang raw sila sa labas na maijing tinatanggihan ng halatang naiilang na dalaga, pangmalakasang excuse me na nga itong si Yuya at sa eksena ay nakisawsaw na. Pumagitna na nga ito at di nga raw gusto ni Miu-chan ang ginagawa ng lalaki hanggang sa kanya na nga mapasa ang atensyon ng mayabang na model at bumitaw ng pangmalakasang suntok sa hangin sabay binalibag ng bida natin na lubos na kinagulat ng lahat ng nakasaksi sa mall. Ang bagal nga raw ng suntok nito at di niya raw sinasadya at medyo napalakas niya ata balibag dito sa isip-isip naman ni Yuya sabay pinag-alala na baka mali raw ginawa niya. At sa gulat niya ay sigawan at till iyan na ang mga girls na namangat na bihag sa pagligtas nito sa dilag, iyan naman ang mayabang na model at navideohan pa nga ng mataray nating photographer sabay carry pa ng takbo ang sanay makalbong bobo. Lubos na pasasalamat naman ang natanggap ni Yuya mula sa kanilang lahat lalo na kay Miu-chan na matagal na palang sinusundan at hinaharas ng bastos na model at ipapaalam nga raw ito ni photographer sa nakakataas. Dito iminungkahi na rin ito na kung gusto nga raw ni Yuya at nakikitaan niya eto ng potensyal ay magkaroon sila ng exclusive contract at sisiguraduhin raw nito ang pangmalakasang income nito. Bagamat masaya at nagpasalamat nga itong si Yuya sa experience niya sa araw na iyon ay tinanggihan niya muna ang offer nila. Nirespeto naman ito ng photographer sabay abot kay Yuya ng mga damit na inayon pa nga raw nila sa sukat ng ating bida, maging ito man lang raw ay maibigay nila rito bilang pasasalamat sa nagawa nitong tulong sa kanila na bagkus ay nahihiya pa sa una ay mas ayat malugod na tinanggap naman ni Yuya. Dagdag pa ni Miu-chan na sanay kung sakali man na magkita silang muli ay maasaan pera nila ang tulong nito sabay masayang umalis naman na ang ating tibet-tib ang bida, pack up na nga ang lahat habang pak na pak din ang nanggigigil na titigan ni ate mo. Sobrang panghihinayang naman ang nadama ni Macho Papa ang hanap na photographer sa bida nga natin na kung sakali nga raw ay sure ball na sikat ang ganap. Masama rin daw kasi kung pipilitin nila ito sa ayaw naman nito. Sang-ayon naman itong si Miu-chan at tama raw ito.
Ngunit mukhang ibang tama ang tumama sa dalaga na titig sa mga picture nila ni Yuya at sana nga raw magkasama silang muli. Na napansin na nga nito ni photographer sabay sabing pulang-pula na nga raw ito't ikalma nito ang bahay bata nito. Balik sa bahay naman ni Yuya kung saan tuwang-tuwa ito sa mga natanggap nitong mga branded na damit at nasolusyonan na nga ang problema nito. Diretso punta na nga rin ito at isekay sa kabila kung saan pinakita na nakikipaglaban na nga itong mga kabalyero ni ating royalty na nais ngang makita si Yuya hanggang sa pangmalakasang entrance na nga itong bida natin na kinagulat nilang lahat. Pakitang gilas din kasi masyado si Kuya Mo di na tuloy makaimik si Ate Mikmik hanggang sa lumapit na nga ito kay Yuya kung saan walang kutsakat sarang hiningi na nga ang kamay nito sa kasal at sabing please will you marry me, pa-marry na rin po ng like and subscribe, hahaha, salamat. Shining shimmering sa ningning na nga ang mga mata ng dalagang sa ating bida ay gusto nang maging may bahay. Prinsesa, maghulos dili ka, ika ng gwardiya nitong nag-aalala, masyado po atang biglaan at maaring tayo'y magdahan-dahan. Isa po yung dayuhan na bagamat niligtas tayo ay ngayon lang natin nakilanlan. Love at first sight nga diba? May problema ka, ika ng prinsesa? Ribat naman ito't baka nga di pa yan tuli tayo na pong umuwi sabay biglang singit na nga ang ating bida at iminungkahing sa bahay niya na nga lang raw sila mag-usap-usap at baka mga halimaw ay sila'y mahagilap. Sabay gwardiya ay nagulat dahil nakatira ito sa gubat. Nang marating na nga nila ang bahay ni Yuya ay formal naman ang nagpakilala ang dalawa. Si Owen nga raw na Captain of the Knights ng Arslia Kingdom, at ang First Princess ng Kingdom of Arslia nga raw na si Lexi Lor Lexia von Arslia na nagpasalamat sabay kindat sa bida nating nagulat. Singit naman itong si Owen at dagdag na bagamat di man daw halata ay ito ang tagapagmana ng trono ng Arslia Kingdom, natarante naman na nga ang ating bida at ang kausap niya pala ay isang prinsesa sabay dito nagpakilala na nga rin sa kanilang si Yuya Tenho. Di nga raw pangkaraniwan pangalan nito sabay nagbulungan na sa kanto. Baka nga raw noble ang ating bida, na pinabulaanan naman ni Owen at baka raw galang sa lamangkero lamang. Sabay dagdag pa ni Lexia na baka raw royalty ito at kilig na kilig gusto ng dilig ibig na ibig pumapag-ibig. Facepalm na lang ito't humingi ng tubig. Dito pinaliwanag na nga rin ni Owen na hinahanap talaga nila si Yuya sa kadahilanang nais ngang mahanap ng prinsesa ang taong nagligtas sa kanya sa kapahamakan. Sabay eksena na naman nga ang gigil na prinsesa at nawalan daw kasi siya ng malay last time kaya di siya formal na nakapagpasalamat sa ating bida pero okay nga lang raw at least nagkita silang muli. Di na nga raw mawala libog kabog sa dibdib niya mula nang iligtas niya ito at ngayon nga lang raw niya ito naramdaman kaya naman dambehan pakasalan niya na raw ito. Ika ng prinsesa na puno ng kadesididuhan. Bagamat nagpasalamat ay mariing tinanggihan na nga ni Yuya ang proposal ng prinsesang puro kasal ang asal, ngunit imbes na malungkot ay mukhang nakasinggot ito't ganito raw ang mga nababasa niya sa mga romance novel, pagsubok ay kasabay ng pag-ibig na mapusok, pangit nga raw kung abot agad ang pag-ibig na hinahangad, at dito iminungkahi na nga lang ni Lexia na start sila as friends without benefits, na malugod namang tinanggap ni Yuya sabay ni Kuya Owen mo at sabing nakapagpasalamat na nga raw itong prinsesa so batsy na sila. Dagdag pa nga nito na nais nga rin daw makilala si Yuya ng kanilang hari at magpasalamat sa pagkakaligtas niya sa anak nito. Anytime nga raw paglibre na ang bida natin at hihintayin na lamang nila ang pagdating niya, sabay nag-bye-bye na. Samantala, isang sosyal na tambay ang tila ba ay may galit sa ating prinsesa at galit na galit mukha namang may anghit dahil hindi nga nagtagumpay ang kanyang alalay sa pagpatay sa buhay na prinsesa bagamat napunta naman ito sa darkest regions na puno ng mga halimaw na pinagtaka nila at papano nakasurvive. Napa-grrrrr na nga lang ito sa galit sabay buwisit sa prinsesa natin at humanda nga raw ito sa ganti ng isang api, buhahaha. Balik modern bahay na nga si Yuya kung saan inilakda ang araw na siya ay muling dadalaw. Sa kaharian ng hari na siya ay inimbitahan. At habang nasa daan nga papuntang eskwelahan ay di pa rin mapigilan ang mga ulong nagsisiikutan sa bida nating lubos ang kagwapuhan. Buwisit ba't pagsakin aso? With matching habulan pa, hahaha, kainis. Anyway balik eskwela na nga itong si Yuya kung saan first day of school na niya sa Aosei Academy, first nga rin bumungad at bumati sa kanya ang airpat ni Kaori na sa kanya'y muling nag-welcome, first klase niya na nga rin bukod sa trial enrollment niya last time kung saan pinakilala siyang muli ni Baby Mommy Sawada with matching pakandat pa ng bagong kilalang barkada, first niya ring makakita ng naglalakad na pata dalaga na nagpakilala namang si Kaide Kazama sabay pa cute at diga sa ating bida. Todo pasikat naman itong sila Raiyo kasama na itong pab-ibong bobo naman sumipa. Abat di rin nagpahuli si Yuya at pinanganga ang lahat at dalagang muntik ng tamaan ng bola. Ibang tama naman ang tumama sa dalagang may tama na sa ating bida bukod sa lalaking ito na may tama talaga na nagpakilalang si Akira Ichinos the shooting star of Aosei Academy nga raw. Minsan Golden Flash, pwede ring Red Comet. Tawanan na nga lang ang lahat sa papansin kung ano-anong palayaw ang isinawalat.
Eto na nga, kudos kay cameraman na nakapasok sa women's changing room sabay pang malakas ang record ng mga marites na girls na pulutan na nga ang bida nating may petumbling kanina sabay sa bola ay sip ang bonggang-bongga, bida-bida na nga rin itong si Kayday at hindi mapakali sa mga nangyari na mismong sa kanyang harap ay naganap. Gulat na gulat nga raw sila sa bida natin na kanila'y lubos na kinahumalingan. Sana nga raw ay wala pa itong kasintahan na tangi nilang kahilingan, ngunit imposible nga raw na wala pa kung ganoon ba naman kagwapa. Long distance landian na nga itong dalawa hanggang sa gulat ng mga estudyante ay may lumusab na mga delinkwente. Ito nga raw ang Red Ogres ika ng mga nakakita, na delikado sa kanilang area. Gulat din ang bumungad sa ating bida nang makita at mabatid na kasama ng gang ang kanyang mga kapatid, na nandirito nga at target si Kauri na sa kanilang araw ay umali posta sa nakalipas nilang pagkikita. Matapang naman itong hinarap ng dalaga at umalis na nga raw sila at darating na ang mga pulis. Ano ngayon kung may papunta ika ng mga putok na bunga sabay palibot sa dalaga? Sabay pupunta na sana ang ating bida ngunit nakaramdam ng panginginig ng kalamnan dala na din ng trauma sa kanyang nakaraan. Bagamat lumakas na nga raw siya ay ba't parang apektado pa rin daw siya ng nakaraan at pinanghihinaan. Hanggang sapak-sapak nito sa mukha niya sabay bukas ng bintana. Na bagamat nasa ika-4 na palapag ay paktalon sabay sa baba ay lumapag. Nalubos nilang kinagulat. Sabay malakidlat na pag-iwas sa lahat na mas lalo pa nilang kinagulat. Biglang lutang naman itong si Taba at di nga raw ito sa kanya at ablas sabay damba sa ating bida at ayon tamba ang mataba na una pababa, diretso na nga si Yuya sa dalaga at dito na umeksena ang leader ng mga bida-bida. May pam-motor-motor pa ang gagang may pintura sa muka sabay pakbulaga sa hagdan ay bomolagta, hahaha. Pogi points na naman nga ang ating bida dagdagan pa ng kapabebehan nitong dalaga ay sa Smeriasep grabe ba't sanay nandito si Mash para pag-umpogan itong dalawa. Balikan na rin lahat sa kanya-kanyang eskwela apwera sa dalawang ito na mukhang hihimas ng selda. Pasaring pa nga itong kapatid ni Yuya na walang kwentang araw ang grupo nila Akira kaya naman sinakal tuloy ito ng leader na bumulagta sa kanto. Buisit kang peste ka mamatay ka na ika ng leader ng gang sabay subok pagpigil na kakambal nito na sinipa rin ito tumilapon sa kanto. Di ko gets ba't walang ginagawa mga pulis sa moment na ito hanggang sa biglang pasok na nga itong si Yuya sabay awat sa dalawa. Okay ka lang bro ika nito sa kapatid hanggang sa ayaw paawat pero nitong si kuya na todo ng inig sa titig lamang ng ating bida, bro ba't mo yung ginawa sa kabila ng pang-aalipusta at pagtrato ko sayong na parang tuta ika ng mga kapatid nitong lumuluha, well past naman na iyon at bagamat di man sa lahat ay napatawad ko na kayo doon. Tsaka pamilya ko peren kayo kahit kayo'y mga gago ika ng bida natin sa dalawang munggo. Sabay anak na nga ang luha ng dalawang pinagsisisihan ang lahat. Gagi pre di ko akalain ganoon kakalupit ne di ka man lang pinawisan at wala man lang ang hit. Ika ng mga binatang tuwang-tuwa sa ating bida sabay nahihiyang nagpasalamat na rin ang bida natin sa lahat. Balik ay sekay na naman nga si Yuya at biglang naalala ang paalala ni Manong Owen mo na ang gubat nga kung saan siya nagbabanat ng bawat level niya ay isa sa mga tinaguri ang pinakadelikadong lugar ng bawat bansa sa kanilang lugar. At ang mga binibasic lang na halimaw ng ating bidang mamo ay mga halimaw na kayang mangwasak ng isang bayan sa isang iglap lamang. Nalubos namang pinagtaka ng ating bida. Nagpatuloy na nga itong si Yuya sa kalaliman ng kagubatan sa pagbabaka sakaling makaengkwentro ng mas malalakas pang halimaw para mas mapataas pa ang kanyang antas hanggang sa bandang aalis na siya ay nakarinig siya ng isang tutang na sipa, at siyang tunay nga na isang tutang halimaw ang naabutan niyang binabalibag ng isang dambuhalang pig, aka King Orc na may kataasan ang level na siyang kinabahag ng bayag ng ating bida sa baybatsina at di niya raw ito kaya, sa Smeriasep Ma'am Isaac misak na at pinipisak yung kawawang tutang gala ay di man lang tulungan ni Satsat wala. Pero kung chick siya na hype ka pabibo kasapsap agad este sugod agad na hadhad ka ay sus grabe ba, abat mukhang natablan din ng ating pagpaparinig at pakitang taong hinarap ang orc, sabay sibat ng supot niyang sibat sa halimaw sa harap sabay may pasugad pang ganap at sa gulat niya ay wala na't napuksa na ang halimaw sa ataking kanyang pinakawalan, nalubos na naman itong kinabulantang at sino raw ba talaga ang sage na may gawa ng mga sand at ang kanyang pinanglalaban, samantala, isang tuta naman ang nagugro-gro-gro na sa kanyang gilid ang agad niya namang binigyan ng gamot panlunas at pinyunas, may pad island na nga ito at mukhang nagustuhan ang ating bida. Mukhang ulila na nga rin ito kaya naman naisipan ni Yuya na isama na lang din ito bilang kompanyon niya sabay dito pinangalanan nitong Knight na lubos naman itong nagustuhan. Sari-saring loots na naman nga nakuha ni Yuya kasama na ang suklay na ito na pinanuklay niya kay Knight. Ngunit sa kabila nga ng lahat ng ito ay ganoon pa rin ang level niya na lubos namang pinagtataka ng ating bida. Balik eskwela na naman nga itong si Yuya, sabay na ikwento sa mga kaibigan nito na may alaga na nga itong aso kaya naghahanap ito ng pet shop. Eksena naman itong si Keida at gigil na gigil sa kagustang makita ang alaga ni Yuya sabay pinabulaanan naman ng ating bida at siya daw siya wala nga raw siyang picture na mapapakita dahil na rin sa wala siyang cellphone. Dito iminungkahi na nga nila Rayo na maaring makakita si Yuya ng pet shop doon nga raw sa may tindahan lang nila Tia Per Ing sa may likod lang ng paaralan.
Dagdag pa ang animal hospital harap lang daw ng bahay nila Tioberto just in case raw na mabunggo ng tricycle aso niya. Gusto nga raw nila samahan si Yuya sa pag-shopping kaso na-scam raw sila sa networkang kaya pass na raw muna sila sa ngayon hanggang sa eksena na naman nga itong si Kaide at nagpresentang siya na nga lang raw sasama ng makaskor wala-wala ika ng dalagang natarante sa binatang nagtataka. Rekta uwi naman agad ang ating bida na ibinida sa alaga ang dalang pasalubong na binili niya kasama ang dalaga. Rampa naman agad ang dalawa na takaw tingin na naman sa mga dalagang pagnanasa ay kinikim-kim. Sa kanilang paglalakad ay nakasalubong na nga rin nila itong si Kaori na agad namang napansin ang alaga ni Yuya. Namangha naman ito't bukod sa napakalambot ay sobrang cute nga raw ng Betute tuta ni Yuya. Speaking of cute ay may isang cute pa nga ang dumating na kinagulat ng poging binata. Eto nga ay ang pagdating ng model na si Miu na nagkataong napasyal din sa park na yon na kamakailan ay nakasama nito sa isang photoshoot, na agad namang nakilala ni Kaori at sikat na model nga ito. Maging mga tao ay namangha sa ganda ng dalaga bukod kay Ate Kaori mo na kanina ay dumidiga bago dumating si Miss Ganda. Umalis naman agad ito pagkatapos ng kaunting usapan at kamestahan sabay rekta tanong naman agad itong si Kaori kung jowa nga raw ba ito ni Yuya, tarantang sinagot naman agad ito ni Yuya ng hindi. Plus di pa raw siya tuli mukha raw siya beauty, na agad namang pinabulaanan ng halatang may pagtingin sa bida natin. Nagulat naman sila sa sigaw ni Tia Pering at nanakaw ang Persian, aksyon naman agad si Yuya at pinahabol dito ang tuta. To the rescue naman agad sila kay Tia Pering habang si Knight ang umasikaso sa snatcher na nakalaboso. Abat ng laban pa talaga at nakawala sa tuta, kaya ayon kay Yuya ito ay bumulagta. Pogi points na naman nga ito kay Kaori, pag ito talaga bumigay ng walang sabi-sabi. After 9 months sa ospital ito umi-eri, hahaha. Balik ibang mundo na naman nga ang pabibo kasama ang kanyang aso at dito nagsimula na naman mangaso. Sari-saring halimaw na naman nga ang kinaharap ng dalawa ng walang kahirap-hirap. Hanggang sa bumungad sa kanilang harap ang isang osa kaya ito ay kanilang inusisa, may kataasan nga ang level nito kaya naman alalay sila sa pag-atake dito, hanggang sa napansin na nga sila nito kaya no choice sila ay labanan na lamang ito. May pa-hem-hem wave pa nga ang osa hanggang sa matsembahan ito ni Knight at makaisa. Rekta sinaksak naman na nga ito ni Yuya nang matapos na end boom. Kolekta item na ang tandem kung saan isang paliguan ang kanilang najakpatan, na siyang ginamit naman agad ng dalawa nang makauwi ito sa kanila. Magkasama na nga sa paglaban ang mag-amo at sa gubat ay nakikipagsapalaran. Magkasamang hinaharap ang mga kalaban bagamat mahirap sa paglalayo na kanilang antas ay lalo pang mas mapataas. Sa kanilang paglalakbay ay kanilang natano ang isang kuweba na agad din naman nilang binaybay, kung saan nadiskubre nila ang isang bangkay kasama ang isang kakaibang aklat na agad din itong binuklat. At dito napagtantong ito ay libro ng yumaong salamangkerong kanyang pinagmanahan ng ngayon ay kanyang ari-arian. Laman din ito ang naging buhay ng Sage at kung papaano niya na-master lahat ng skills mula pagluluto ng ramen ni Tio Carding sa Naruto hanggang sa kung papaano nagpaparami ang mga taga-planetang Namek pati kung papaano di mabibilaukan pag sumipsip ka ng mikmik, na maging mga Diyos ay inimbitahan na siya sa kanilang realm at kinilala ang kanyang kakayahan ngunit kanyang tinanggihan, bagamat tao pa lamang ito ay naabot na nito ang antas ng Diyos na kinatakot ng mga tao sa paligid nito kaya naman namuhay itong mag-isa. Paano nga raw di matatakot mga tao sa paligid niya ika ng ating bida at sa gulat niya ay may sumagot na boses at sinabing maghanap nga raw siya ng mapagkakatiwalaan, kaibigan man o kalandian, hanggang sa magtanong na nga itong Sage kung ano pa ang kailangan ng bagong tagpong kaibigan, na sinagot naman ni Yuya at Magic nga raw, na siyang tunay na binigay naman ito sa pamamagitan ng libro. Ngunit since taga-ibang mundo nga raw itong si Yuya at natural esang wala itong mana pathways na kailangan para makagamit ng magic kaya naman para matugunan ito ay ibinigay ng Sage ang sarili niyang mana pathways sa binata. Sana nga raw ay mamuhay ito ng matiwasay hindi tulad ng sa kanya na walang saysay. God bless nga raw ika ng Sage sa binatang lubos naman ang pasasalamat sa Sage na maalamat. Sinubukan naman na agad ni Yuya ang mga nakasulat sa libro na bigay sa kanya, kunting kembot, kunting charot, at magic ay nuggets na ng maharot. Sumunod nga ay may patesting na ito sa kanilang bakuran na sinabayan pa ng kanyang alagang tuta. Samantala, pinakita naman itong si Owen na naghatid nagbalita sa hari ng kanilang bansa tungkol na nga sa isang dayuhang binata. Sabay dagdag pa nga nito na nagpropose nga raw itong kanyang dalagita sa bagong tagpong binata na agad namang ikinairita ng haring narinig ang balita. Sinong supot nga raw ang bigla na lang sumalpat at umakit sa kanyang anak na marikit ika ng haring galit na galit. Quiet na nga lang si Owen at sa tabi ay nagmuni-muni. Balik eskwela na naman nga itong si Yuya kung saan inanunsyo na magkakaroon nga raw sila ng field trip, 3 days 2 nights nga raw sila dito ika ni ate mo at may groupings nga raw kung saan kasama nila ang makong na ito. Buti na lang at Benelance naman at kasama ang chicks na ito na nagngangalang rin Kanzaki na nangangamoy may balak sa bida nating lalaki. Bukod dito napapansin lang talaga na lalaki, hahaha, namroblema naman itong si Yuya at wala nga raw siyang travel bag kaya rekta shopping na naman ang mga mayaman at sinamahan ang bida na bagamat gwapo nga naman pero tatanga-tanga naman. Bibili lang ng bag kasama pa 5.
di pa ginawang 12 nahiya pa ang gaga, hahaha. Ayun na nga, nakabili na ng bag ang bida mabilis pa sa kanilang pagkikita-kita, at ano pa nga ba? Rekta time zone at laro ang mga teliro sabay turo ng gustong mga laro. Nagpresente naman itong si Yuya na tulungan ang mga kaibigan sa mga laro na kanilang natipuhan hanggang sa lahat na nga sila ay nabigyan ng kanya-kanya nilang laruan. Nagpasalamat naman ang mga ito lalo na nga itong si Kaori na first time nga raw nilero nakalaro at nabigyan ng pin na tusok-tusok. Nagyaya naman itong si Ryo na kumain naman nga raw sila at magkape habang ang mga babae naman ay nagpaalam muna at sa girls section ay mamimili. Samantala, may pinakita naman na isang cable na nag-spark sa isang tabi habang ang barkada ay nagkakape. Hanggang sa bigla na nga lang mag-alarm ang fire alarm at sunog sa mall ay napag-alaman. Takbuhan na nga ang magkakaibigan habang si Yuya ay pinag-alala ang kalagayan ng kanyang mga babaeng kaibigan. Nakatanggap naman agad itong si Ryo ng tawag mula kila Kaide at na-stranded nga raw ang mga ito sa pinag-shoppingan ng mga ito. Sabay walang ano-ano'y sugod naman agad itong si Yuya at ang iwan ang mga kaibigan ay di kaya, bumungad na nga kay Boy ang pagkalalaking mga apoy sabay napahoy. Sakto pwede niya na nga raw magamit na tutunan niyang magic rito sabay palabas ng tubig at sa katawan ay binalot ng usok ay di Mason Goat rekta suwong sa apoy ng walang takot. Nagkakasunugan na lahat-lahat ay nagawa pang matulog ng mga baylat hanggang sa nang mad-ilat na nga ito ay saktong dumating na ang bag ito sabay natambe sa braso nito. Iba din talaga magpabebi ang mga ito hanggang sa pinagsabay-sabay na nga ni Yuya ang tatlo at sa apoy ay naglaro sa apoy ay tumakbo. Todo effort naman si kuya mo buhat-buhat ang tatlo hanggang sa no choice na nga ito kundi ang batasin ng slab nang maligtas ang kanyang future lab. Gulat na gulat naman ang mga kaibigan nito sa karambolang naganap ngunit di naman sila nahagilap hanggang sa makita na nga sila at mahanap ng mga bomberong walang ganap, sabay nanormon pang akala mo naman may mga nagawa. At ayun na nga, pogi points na naman ang bida natin pati na sa airpat ni Kaori na lubos ang pasasalamat, sabay binigay ang Reg along kanina ay napanalunan. Sa dalagang bagamat may kagandahan, ay habulin ng disgrasya at kapahamakan. Samantala, sa kabilang dako naman ng mundo ay may isang kuneho ang pinakitang hinahabol ng mga nagliliparang palaso, na nagmula sa dalagang ito at nababalot nga raw ng evil aura ika ng Konhong Uma-ora. Teknik nga raw ito ng deity of archery ika ng kuneho sabay sabi ng babae na wawasakin daw nito ang mundo na lubos na kinabahala ng deity ng mga sipa. Gamit nga ang libro ng sage ay unti-unti nang nagagamay ni Yuya ang kasanayan sa paggamit ng mahika, dumagdag pa nga rito ang pag-teleport sa kung saan man niya naising pumunta na lubos nitong kinagulat at ikinasaya. Rekta explore na nga rin ang dalawa sa isang kuweba kung saan tiba-tiba na naman sila sa mga loot na kanilang nakuha. At matapos nga ito ay nagpaalam muna ito kay Knight at aasikasuhin niya raw muna at paghahandaan ang kanyang nalalapit na kalandian field trip kasama ang mga bagong tagpong kaibigan. Ngunit di pa man tapos itong si Yuya sa kanyang pagsasalita, ay tumakbo naman itong si Knight rekta gubat at tila ba may naramdaman at nakita. Sumunod naman na nga agad itong si Yuya sabay conceal ng sarili nang may tago ang kanyang sarili at presensya. At dito bumungad na nga sa kanila ang isang babaeng pinagtutulungang labanan ng mga goblin sabay susugod naman agad si kuya mo nakakita lang ng chicks akala mo na naman kung sino, buti na lang pinigilan ng aso ang pagkatigang-tigang na amo. In fairness may galawan din itong si ate mo at nasasabayan ang mga kalaban nito hanggang sa kalaunan ay tumilapo na nga lang ito at may karamihan din kasi goblin na kaharap nito. At dito umintrada na nga ang bida-bida at tinulungan ang dalaga. Sabay naglabas ng latigo at sa dalaga ay sa mga goblin ay kinastigo. Hahaha, kalaunan ay pinakitang daladala na nga nitong si Yuya ang walang malay na dalaga at dadalhin niya na nga lang raw sa kanilang bahay at baka raw ano pa mangyari dito kung iiwan lamang nila rito sabay gru-gru-gru ni Knight at kontra sa gustong mangyari ng ating bida, ay sus dito nyo sakin ng walang issue at mali siya, gusto nyo forever pa, hahaha, hanggang sa magising na nga si ate mo at sa gulat ay nagkauntog-untog pa ulo. Alay naman agad si Yuya ng gamot at dito ay ibinigay sabay nagpakilala sa dalagang nagtataka. Tuloy pa rin nga sa pagrugru-gru itong si Knight at tila ba may something kay Ateng na nagpakilala na nga rin si Luna Lablab ko, hihi. At nandirito nga raw siya sa gubat para magsanay hanggang sa di niya inaasahan ay kinuyog na siya ng mga gobling malilibog sabay tanong kung ano na raw ba nangyari sa mga ito. Wag na nga raw itong mag-alala at natalo na nila ito na ikinamangha naman ni Luna sabay nagpasalamat sa dalawa. Ikaw po ano gawa nyo dito ika ng cute na dalaga na sinagot naman ng ating bida na nagtitraining nga rin daw siya rito na lubos na kinagulat ni Luna at kilalang delikadong lugar ang nasabing gubat na ito. Nahihiya rin itong nagsorry kay Yuya at baka raw amoy araw na siya at binuhat pa naman siya kanina ng bida-bida at kung meron lang sana nga raw mapagliliguan kung saan man. Hanggang dito na nga inilabas ni Yuya ang kamakailan lang ay nakuha nilang loot na paliguan na lubos namang kinamangha ng rekta ligong si Luna. Nakuha nga raw nila ito sa isang crystal deer na mas lalo pang kinafall kinamangha ni Ate Luna mo. Kwentuhan na nga ang dalawa hanggang sa iminungkahi na nga nitong si Luna na kung maaari ay mag-training silang magkasamang dalawa na pinag-isipan naman ng akala mo naman nag-iisip pa pagdating sa daladingding mata ay nagniningning.
Oo na nga ito at sa tuwa ni Luna ay future ay wala kang saplot baby ko ano ba yan, hahaha. Simula nga noon ay magkasama nang nagsanay ang dalawa sa gubat at mga halimaw ay kinaharap, at syempre papahuli ba naman si Knight na kaagapay nila sa tanan ng kanilang pagsasanay. Pasalamat naman itong si Luna at nandirito nga raw sila Yuya at sinasamahan siya ngunit di pa nga raw sapat yun. Para maisakatuparan niya ang kanyang mission, bilib naman nga itong si Yuya sa dedikasyon nitong si Luna ngunit dito ay nagpaalam na muna at may field trip nga raw siya sa susunod na araw na. Wala naman ang nagawa na ang tila babitin pang si Luna bagkus ay nagpasalamat sa tulong na ibinigay ni Yuya sa kanyang pagsasanay, at sa huling gabi nga ng kanilang pagsasanay ay may pahabol pang ligo itong si Manay. Nabigla na nga lang sinaluhan ang ating bidang gulat na gulat tumayo lahat pati Borat Este Dalaga ay nagpasalamat sa lahat-lahat sabay akap kay Yuya at dinampi ang hinaharap. Niligtas nga raw siya nito at pinakita ang kagandahan ng mundo habang kinakapaabs nito Este na kayakap dito, o siya tama na drama at hayaan mo akong hugasan ang likod mo sabay di nito namalayan na kanyang tuwalya ay nagbaybay na nalubos na kinagulat ng dalawa. Kalaunan nga ay saka pa lamang nito namalayan ang tuwalyang na maalam buwisit ano ba naman yan sana kami na lang nandyan, hahaha. At ayun na nga, natuloy na nga sa field trip ang ating bida kasama na naman itong bida-bida kung saan sila ay naglaro ng baraha. Todo hikab naman ang binatang puyat na kagabi ay todo hubad katabi ang mga hadhad sa Smeriasep may Luna na lahat-lahat di pa balod sapat. Hahaha, kinamangha naman nila at lagi na nga lang raw panalo si Yuya sabay dito napaisip si Yuya at ito ay marahil daw sa masyadong mataas na antas ng kanyang swerte sabay dito naalala ang hubad na si Luna at bahagi rin ba yun ng kanyang swerte? Buisit, try mo bumalik nung mataba ka kung swerte ka pa sa chicks na buisit ka. Hahaha nakarating na nga sila sa kanilang destinasyon sabay rekta explanation ni Teacher Sawada sa kanilang magiging sistema, kung saan bahagi nga raw ng kanilang field trip ang pagsanay at paghanda sa bawat isa kanila sa pamamagitan ng outdoor activities. Napatanong naman itong si Rayo kung papaano raw ba foods nila. Bahala na nga raw sila at likas na marami naman raw na isda sa ilog dagdag pa mga kabute at libre naman raw kanin na epaprovide nila. Di raw ba delikado ang ibang mga kabute ika naman ni Kaide na sinang-ayunan naman ni Miss Sawada at siya raw bahala mamili sa kanilang mga ani. At kung sila ay malason man kung sakali, ay naririto naman daw si Miss Yam Ikawa kung sakali, na kanilang medical teacher na mali-mali, pabibo na naman nga itong si Akira at di na nga lang raw siya kakain kung ganyan din lang naman sabay hype na duro ni Miss Sawada at bahagi nga raw ito ng program nila plus class competition din ito na pinagtaka nila at ano raw ba premyo. Buong pagmamalaki namang sinabi ni Miss Sawada na bonus nga raw nilang mga teacher ang nakasalalay dito na lubos namang kinadismaya ng mga estudyante. O siya po teacher tapusin na po natin ito agad nang makabalik din po kami agad sabay oh my god nang malamang sa labas din pala sila matutulog sa buong aktibidad. Pinag-alala na nga ni Yuya kung papaano sila na maging siya ay di marunong mangisda at paggamit ng tent ay kailanman di pa nagawa. Sabay eksena na naman nga ng may tama at huwag raw sila mag-alala at siya na raw bahala, mapakabuti man daw o pangingisda. Deadman na nga lang ang tatlo sa mangtangang gago sabay iminungkahi na nga nitong ni Rin Kansaki na maghiwa-hiwalay sila ng mapadali ang kanilang pagsasanay, Yuya at Kaide sa pangingisda samantalang sila Kansaki na bahala sa iba kasama ang puro dad ang bida-bida, at ayun na nga, kasama na nga nitong si Yuya si Kaide at sa ilog ay nagtungo, dito na nga bumungad sa kanila ang mga kaklase nila na mukhang kanina pa nangingisda at mukhang huli na nga raw sila. Sabay dito tinawag na nga rin siya ni Rayo na sa gilid ay nakamasid at siya ay nabatid. Bilisan na nga raw nitong si Yuya at baka mawala na ito ng pwesto, may papikit mood pa nga itong bida na pinakiramdaman ang paligid sabay rekta punta sa pwestong kanyang tipo, namangha naman si Kaide sa dami ng isda dito ngunit paano nga raw nila ito bibingwitin kung masyadong mababaw ang tubig hanggang sa ayon. Camp isaw at pasikat na naman si Boy at sa tubig ay nagmasid sabay kalaunan kamay ay isinisid at tubig ay tumilansek hanggang isda ay madakip, ano pa nga ba at namangha na naman kaibigan nito at mga kalaban at napuno na ang balde ng kay abangan este ng isda na kanilang kailangan. Samantala, sa kabilang dako naman ng mundo ay pinakita naman muli itong si Luna na iniisip ang ating bida. Masyado nga raw itong gwapa di tulad niya na isang hamak na assassin simula bata pa at nababalot ng kadiliman ng buhay na kinamulatan, kung mas maaga nga lang daw sana niyang nakilala ang ating bida ay baka na iba pa ngunit wala na. Isa siyang assassin ng Dark Guild na kilala sa tawag na Headhunter kaya sa Yunako este sayonara na nga lang raw kay Yuya. Sa mga gustong pumalit kay Yuya, comment lang po sa baba, abat idemay nyo na rin po subscribe uy. Hahaha, salamat. Nakabalik na nga itong sila Yuya dala ang balding puno ng fish na lubos na namang kinamangha ng kasamahan nito. Samantalang itong si Boy Pabibo ayon nakatuwad sa kanto sabay nagrereklamo at siya lang daw pinagtrabaho ng dalagang kasama nito. Abat bukod sa pinain na nga raw siya sa oso ay tenesting at pinakain pa nga raw sa kanya mga ligaw na kabutilitanya nito, lapit naman agad bida nating nag-aalala at baka tamaan pa ng lason ang bagong tagpong kaibigan na dati nang may tama at kinyulang sa aruga. Hahaha.
Enipan na nga nila lahat ng nalikom nilang pagkain sabay napakamot na lang ulo ang bida natin nang tanungin niya ng mga kagrupo niya, kung sino marunong magluto sa kanila. At kagaya nga ng iminungkahi ni Miss Sawada, pinacheck na muna ng mga estudyante ang kani-kanilang nalikom na pagkain, at syempre, mawawala ba naman kalandian ng ating bida na na-site na naman si Kaori abay di papayag na di makakausap ang dilag, laban din kasi si ate mo paasa din tuloy si kuya mo. Eksena na naman nga si Akira na sila'y nakita, rekta tanong sa bida kung bakit raw ba sila close ng dalaga sabay nagselos pa nga ang gaga at gusto nga raw niya ang dalaga. At ayun na nga, tuwang-tuwa naman nga itong si Miss Sawada sa dami ng dala ng grupo nila Yuyan na napangisi pa nga at abot kamay na nga raw niya ang bonus at tagumpay, sabay tanong na rin kung sino raw ba magluluto sa kanila at isang araw ito sa pupuntusan sa kanilang paligsahan. Turo naman na nga mga kasamahan nito kay Yuyan na nilapitan din agad ng lubos na ngangailangang si Miss Sawada at gawin nga raw nito lahat. Makuha lang ang premyong bonus ng teacher na atet na atat, pasikat na nga itong si Boy sabay pakulo ng kanyang pagluluto, at nang bandang ito ay maluto ay tikim naman agad ang mga walang ambag magluto, maging ang napadaang lasing na si Miss Sawadang Enang ay napatikim na rin ang luto ni Yuya, kung saan lubos nilang kinagulat ang sarap ng pagkaing nasa kanilang harap. Langhap sarap sa sobrang sarap nga raw ika ni Miss Sawadang sarap na pa o shit ihi ay sumirit sa lutong sobrang lupit. Lubos na galit naman ang naramdaman ni Yuya na buong buhay ay kumakain lamang mag-isa nang makita silang masaya dahil sa mga pagkaing inihain niya para sa kanila. Abat sa sobrang sarap nga ng luto ni Yuya ay napapropose na itong si Miss Sawada at pakasalan na nga raw siya ng ating bida, na lubos na kinagulat ng lahat kumontra pa nga ang isang dilag dagdag pa si Yuya na pinakanagulat sa lahat. Alam naming desperado ka at IK tumatanda na pero huwag mo namang idamay ang bata ika ng kasamahang teacher nitong binata sabay paiyak na ganap pa ng atet sa burat at pinagtutulungan raw siya ng lahat. Pakonsuelo na nga lang si Yuya at masyadong nga raw kasi mabilis. At gusto na agad ng teacher maging misis. Abat ayaw talaga paawat sabay hinaharap ay pinalanghap sa binatang may bagong chicks na namang nahanap, buisit talaga. Pa-experience please, kanal palang nad-ive ko, tae pa nasubsubon ko, kainis, hahaha. Umuwi naman ng saglit itong si Yuya at si Knight ay binisita gamit ang kanyang teleportation magic. Saglit nga lang raw siya dito at babalik din agad sa kanilang field trip at kagaya nila Kaide ay ipinagluto niya itong si Knight ng pagkain with kaunting kwento tungkol sa tuwa niya na nagustuhan ng kanyang mga kasamahan ang lutong kanyang pinaghirapan. Kalaunan, sa changing room ng mga lalaki ay may papatay mali siya pa ang buwisit na kanukan sa kay abang ang bida na kesyo bakit raw ba nakatitig sa kanya ang mga gulat na gulat nilang kasamahan. Abat kung di ka tanga o sadyang mayabang ka lang talaga, nagflex ka ng abs mo tas ngayon magtataka ka, kagihil ang buwisit. Maging si Akira ay nabwisit, at ano raw ba meron sa muscles ni Yuya at putok na putok naghihimutok. Samantala, sa girls changing room naman ay may basketball na paganap at mga bola-bola ay nagkarambola, sa Smeriasep ang laki ang lawak ng changing room nandito naman ako baka gusto nyo ng groom, hihi, nagpalakihan na nga ang mga ito sabay na inggit pa nga ito. Ngunit wala nga raw tatalo sa melon ni Miss Sawada na rekta nagpropose pa nga raw sa ating bida. Nagkasubsuban pa nga raw sabay muni-muni pa ni Kaide na kung subsuban din lang naman ay abat siya raw ay may laban. Habang ito namang si Kaori ay nabahala at mukhang ang mga type nga raw ni Yuya ay malalaki ang hinaharap aces ba Kaori wag ka mag-alala. Babae ka kaya sure na sa radar ka ng hype na yan, hahaha. Kinabukasan, sumambulat sa kanila ang magulong campang site nila kung saan pinagwawasak mga pagkaing nalikom nila bagamat di naman raw ginalaw mga gamit nila ay lubos pero nila itong kinabahala. Dagdag pa nga itong si Akira na natulala na lang sa gulat at tila ba may ideya sa kung sino ang salarin sa kanilang suliranin. At dahil nga rito ay nagtungo na lang sila ulit sa gubat para muling manguha ng pagkaing sanay kanilang agahan, dito bumungad na nga sa kanila ang mga kamot sa puno na kanilang nakita, na agad naman ang napagtanto ng ating bida kung ano, at walang ano-ano nga ay isang dambuhalang oso na ang bumulaga sa kanila at siyang takbo rin ang grupo sa gulat nang makita ito. Rekta campsite na nga ito kung saan ito ay nag-amok. Takbuhan na nga mga estudyante at teacher at ambag lang ay alikabok. Hanggang sa mad-apa na nga itong si Miss Sawada at nang bandang aatakihin na ito ng oso ay umeksena na itong pabibo. Nakipagbanata na nga ito sa oso sabay binalibag pa nga ito na lubos na kinagulat na naman ang lahat. Dagdag pa ito na nahulog na lahat-lahat at kung gusto nga raw ni Yuya ay siya na ang gawing gantimpala ng bidang lubos na pinagpala, hahaha, hanggang sa dito dumating na nga si Kaori kasama ang otoridad at ginapos na ang oso na binalibag. Dito iminungkahi na nga rin itong si Kaori na gawing guard bear ang oso na parang guard dog nga raw sa pasilidad na iyon. May permiso naman na raw sila mula sa kanilang lungsod at sa batas ay alinsunod. Paano nga raw kung muling magwala ang oso at mag-amok na agad namang sinagot ni Kaori na kung sakali man na mangyari yung muli ay rekta katay ang aabutin ng oso na tila ba napaisip din sa kanyang maaring sapitin. At doon na rin natapos ang field trip nila sabay rekta izakay na naman ang ating bida at dumating na nga raw ang araw na kikitain niya ang hari ng kahariang yun.
Dito bumungad na nga kila Yuya ang isang grupo ng ogres na pinag-alala nilang maaaring makasalubong nila Prinsesa Lexia kaya naman mariing nilabanan na ito nila Yuya nang wala nang maging problema ang nasabing prinsesa. Dito pinakita na rin yung rabbit mula sa part 5 at 6 sabay may pangisi at nahanap ng araw niya si Yuya. Tuwang-tuwa naman itong si Yuya sa maskarang lot na nakuha nito mula sa ogres samantalang itong si Knight ay di mapakali at tila ba may nararamdaman sa kanilang kapaligiran. Hanggang sa dito dumating na nga ang kabalyerya ni Prinsesa Lexia na kanyang sundo papunta sa kanilang kastilyo, sabay saludo pa't nagpasalamat sa pagtanggap ni Yuya ng kanilang imbitasyon papuntang Royal Palace ng kanilang nayon, ngunit walang ano-ano'y dinambahan na nga nitong si Knight ang prinsesa sabay isang puno ang natamba patumbok papunta sa kanila na agad din namang naagapan ng bidang instinct ay pangmalakasan. Dito na napagtanto ni Yuya na niligtas lamang ni Knight ang prinsesa nang makita ang mga alambre na nagkalat at sa kanila ay sumiwalat. Ano nga raw ba ang nangyayari ika naman ni Tito Owen mong naguguluhan sa mga kaganapan hanggang sa hanapin na nga nila Yuya ang salarin at sa gulat nito ay si Luna ang bumungad dito. Ito nga raw ang salarin na gusto siyang patayin ika nito sa prinsesang sa gubat ay sumunod din, ngunit kilala nga raw nila ito at maging si Knight ay kinalungkot din, at dito iminungkahi sa prinsesa na kung maaari ay dalhin niya nga raw muna itong si Luna sa kanilang bahay ng magamot muna at di niya maisip na masamang tao ito at kung maaari nga rin daw ay makausap niya muna ito. Pumayag naman itong si Prinsesa Lexia at tila natuwa pa nga at makakabisita na naman siya sa bahay nila Yuya. Dagdag pa nito na curious din daw siyang malaman ang relasyon nilang dalawa ng dalaga. Ipapaliwanag na nga lang raw ni Yuya pagdating nila sa kanilang bahay sabay dito gumamit na ng teleportation magic ng matik na mapunta na sa kanilang bahay. Namangha na naman nga itong si Prinsesa Lexia sa panibagong ganap nitong ating bida ngunit mas may interest ito sa pagpapaliwanag na ay lalahad ng ating hadhad este bida-bida. At bago yan baka naman Lods bigyan oras mo namang mag-like sa ating bagong video, idamay mo na rin Lods subscribe kung bago ka pa lang sa ating channel para updated ka. Salamat! Mukhang napagtanto naman na ni Lexia kung anong meron kila Yuya at sa dalagang assassin ngunit di lubos mapagtanto ang teleportation magic na ginawa nito at lubos kina-stress at isang legendary class magic nga raw ito. Dagdag pa nito na kung malalaman nga raw ito ng iba ay maaari itong magkausa ng isang gyera na lubos namang kinabahala ng ating bida. Kaya naman buong pag-aalalang pinaalalahanan nitong si Prinsesa Lexia si Yuya na huwag niya nga raw itong gagawin sa publiko kundi sila ay magkakagulo. Pasaring naman ito at gumising na nga raw itong nagtutulog-tulugang assassin na pabibo sabay dito ininteroga ito. Gusto nga raw niyang makilala ito na agad namang sinapla ni Ate Luna mo at para saan pa nga raw. Patayin na nga lang raw siya ng mga ito sabay dito pumasok na sa eksena si Yuya at maging siya nga raw ay gusto ring mas makilala pa ang dalaga pati ang rason kung bakit niya ito ginagawa. Pa-flashback na nga itong si Luna kung saan palaboy nga raw siya noon. Nakaw dito, kalkal doon, makakain lang at mabuhay noon, hanggang sa kupkupin na nga raw siya ng tinagurian niyang master na nagturo sa kanya lahat ng nalalaman niya sa ngayon maging ang pagiging assassin na propesyon niya ngayon. Dito napagtanto naman na agad nitong si Prinsesa Lexia na miyembro itong si Luna ng Dark Guild kung saan kilala sa kanilang mga kriminal na mga aktibidad. Dagdag pa nitong si Luna na dahil nga raw sa kanyang abilidad ay headhunter na palayaw ay sa kanya ay inilahad na lubos namang kinagulat ng prinsesa at kilalang assassin nga raw ito at batid ng lahat. Kamakailan pa nga lang raw nang makuha niya ang isang utos ukol nga sa pagpapapatay sa prinsesa ng Arslia Kingdom hanggang sa ayon, o lots nga raw siya kaya gawin na raw nila nais nila sa kanya. Garantiya na nga raw ang kamatayan niya pagtangkaan niya pa lamang ang buhay ng prinsesa, at kamatayan nga rin daw ang abot niya oras na malaman ng Dark Guild na siya ay di nagtagumpay. Kaya ano pa nga raw ba saysay ng kanyang buhay na nakatakda ng sumakabilang buhay? Sus naman manay ay kadramahan mo, di kung talagang wala ka ng ganang mabuhay ay protektahan mo na lang aking buhay, kung wala ka nang mapuntahan di magsilbi ka sa akin at ako ay protektahan, nalubos namang kinagulat nitong si Luna at siya nga raw ay assassin na kalaban. Moment na naman nga si Ate Luna mo at di nga raw siya bagay sa prinsesang puno ng buhay, dagdag pa nito na puros pagpatay nga lang raw ang kanyang naging buhay gamit ang kanyang maduduming kamay kaya wala siya ritong maaalay. Sa Smeriasep mas makinis pa nga sa puwet ko tong kamay mo so ano bang pinagsasasabi mo ika ng prinsesang porsigido, pinaliguan naligo kami ni Yuya ano ba ika ng nagbablush na dalaga. Tumahimik ka na nga lang at tanggapin ang iyong pagkatalo, talo, kaya sundin mo na lang ako, bodyguard na kita ngayon at wala ka ng ibang magagawa kung di ang sumang-ayon, at ayon, oo na lang si Ate Luna mo ng mahinahon, hahaha. Di peren nga makapaniwala si Luna sa alok ng pagkakulit-kulit na prinsesa. Tawagin na nga lang raw niya itong Lexia na malugod namang sinunod na lamang nito bilang unang utos ng prinsesa sabay pagtataka ni Lexia at ano raw ba yung nabanggit nito kanina na pagligo nila na kinagulat nitong ating bida, abat buong pagmamayabang nangang eden itong si Luna ang paliguan nitong si Yuya na bukod sa presko ng araw ay may libreng yakap sa abs pa nakakapagpaganda pa na lubos na kinagulat ng prinsesang gusto ring makita ang abs ni Yuya paliguan ni Yuya, hahaha.
At ano pa nga ba at rekta nagpaalam na muna ang dalawa at maliligo nga lang raw muna sabay niyaya pa nga si Yuya at kung nais nga raw ba nitong pagsaluhan seluhan ang dalawa. Ay sus grabe ba grasya na nagpabibi papisti talaga madisgrasya ka sana kabwisit talaga, hahaha. Habang napapakimuchi na nga sa sarap itong si Princess Alexia sa kanilang paliligo ay rekta tanong naman na nga ito kung may gusto nga raw ba itong si Luna sa ating bida na lubos namang kinataranta ng dalaga. Tropa nga lang raw sila at wala nang iba ika naman ito sabay walang pag-aatubiling sinabi naman na nga nitong si Lexia na kung wala edi pakakasalan nga raw niya si Yuya na agad namang kinontra ni Luna at hindi nga raw pwede. O si, ganyan ba reaksyon ng tropa lang ika ng prinsesa sa pag-ibing dalaga? Sabay dito inilahad na in love nga raw itong si Luna kay Yuya kaya iminungkahi at idiniklara nito ang kanilang gyera laban sa puso ng ating pinagpalang buwisit na bida sana ako na lang sana all na lang talaga. Abat ipaglalaban din talaga ni Ate Luna mo at saka niya nga lang raw si Yuya. So paano ako Luna? Fling mo lang gan-earn. Hahaha, kainis. Anyway ayun na nga. Nagkasundo na ang dalawa matira matibay paypay na wawagayway. Matapos maligo ay wala nang ang inaksayang oras itong ating prinsesa at nagpresentang magluto. Todo effort naman ito ngunit sadyang walang future. Mapahinaharap o pagluluto man, hahaha, ang ending, si Yuya Peren nagluto na lubos na namang nagustuhan ng dalawa. Nanunching na naman nga itong si Lexia habang itong si Luna ay may pasubo na paganap at di pa nga raw siya makagalaw gawa ng nangyari sa kanila ni Yuya, sabay ngisi sa karibal na dalaga. Abat di rin nagpahuli si Lexia at nagpasubo rin sa ating bida, at ayun na nga, nagsubuan na po sila buong magdamag mga kaibigan, mabulunan ka sana pagbigyan mo ng mga dalaga. Ito naman, tabi dyan kung ayaw mo ako na, hahaha hanggang sa doon na nga rin sila natulog at magkatabi pa nga ang dalawang magkaribal. Kinabukasan, binal ika na nga nila itong sila Owen kung saan pinagtaka kung sino nga raw ba ang magandang dalagang kanilang kasama, kakalsang pinakilala naman ito ni Princess Alexia at ito nga raw ang assassin na nagtangka sa buhay niya ngunit bodyguard na nga raw niya ngayon kaya huwag sila mag-alala. Abat ano pa nga ba aasahan mo sa mga kawal nito kundi mangamba kaya nagsilabasan mga espada nito at itinutok sa inaakalang kalaban, mariing nagpaliwanag naman itong sila Yuya pati na rin ang prinsesa na sinabing kung talagang nais nito ang kanyang kapahamakan. Edi sana deadgook na siya kagabi pa lamang. Nang natulog silang magkasama ng dalagang inaakalang kalaban, wala nang ang nagawa itong si Owen kundi paniwalaan at kumalma na lamang. Ngunit muling nangamba ng ibalita na nga ni Yuya na hindi ito makakasama sa kanila. Kung kahapon nga lang raw sana ay okay pa kaso nakalipas na ito at may klase na ito ngayon, wala naman na nga itong nagawa at nagbigay na lang ng direksyon kay Yuya kung sakaling makabalik na ito. Nagpaalam na nga sila Princess Alexia kasama na itong si Luna ngunit walang ano-ano'y bumalik itong si Ate Luna mo kay Yuya sabay nagnakaw ng halik sa pisngi ng pisti. Ay sus Luna pitikin ko yung pisngi mo sa kwan. Abuso ka na, gwapo lang din ako pero nagseselos at nasasaktan. Akin ka na lang subscribe ka na lods libre lang. Hahaha, gulat naman nga itong si Lexia ngunit walang magawa. Nakascore na nga itong si Luna samantalang siya ayon sa karwahe ngumangawa. Hahaha. Samantala, bago umuwi ay nakakita naman nga itong sila Yuya ng isang hot spring at dito naisip ang maligo muna. Sa gulat nga nila ay isang pulang baboy na ang katabi nila at kasama nilang naliligo. Isang bagong miyembro na naman nga ang natame niya at nagpasikat pa nga ng kanyang kapangyarihan na tila healer nga raw ika nitong si Yuya. Dahil nga raw sa kulay nitong tila ba dapit hapon ay pinangalanan niya itong Akatsuki. Hanggang dito umeksena na nga itong si Knight daladala ang isang relo na lubos kinagulat naman ng ating bida at siya ay late na raw. Balik eskwela na naman nga itong si Yuya kung saan may pa-announce na naman si Miss Sawada na tournament nga raw. Ganado na naman nga ito at kaakibat nga raw ng tournament na ito ang bonus nilang mga teacher kaya galingan nga raw nilang lahat. Rekta soccer na nga ang mga ito kung saan nagpasikat na nga itong si Ryo. Tuwang-tuwa naman sila Kaide sa gilid ngunit kailangan pa nga raw nila ng isa pang alas ika naman ni Kansaki sabay pinatalon si Kaide. 3 bola na nga ang nagkarambola sa soccer field na lubos kinalito tuloy ng mga tigang na bag ito. Ngunit mukhang walang epekto sa alien na ito sabay rekta lusob na nga sa goal ng bida nating nakayuko. Abat pasikat na naman nga itong chick boy at binasek lang ang pagdepensa sabay pang malakasang binato ang bola at sa goal ng kalaban ay napashot na. Nalubos kinagulat na naman ang lahat. Karambulahin nyo na rin po like and subscribe natin mga idol bilang suporta sa ating channel, hahaha, salamat. Dahil nga sa kapugian ng Yuya na ito, may nang scout na ditong artista agency na inabangan pa nga siya sa uwian, nalubos kinagulat ang walang pag-aalinlangang rektang prangkang pag hindi ng ating bida sa alok ng mga ito na kunin siyang talent ng kanilang kumpanya. Dagdag pa nga nitong si Yuya na gusto lamang niya na mamuhay ng normal at enjoy ang pagiging estudyante niya bagamat nagpasalamat sa offer na ibinigay ng mga ito, wala naman nang nagawa ang director na personal mismong pumunta sabay pinagbuntunan na lamang ng galit ang PA nitong naipit. Dito nagpakita na nga rin itong si Mew na lubos kinagulat ng mga kaibigan nito at kilala ang ating bida, humingi rin ito ng paumanhin sa asal ng director nila at sadyang ganito lang raw talaga ito.
hanggang sa dito lumutang na nga rin itong si Kauri na may dalang mga posters na siyang nagbigay ideya at pag-asa na naman sa director na rekta kinaladkad ang kanyang PA nang makapagpaalam raw sila sa eskwelahan at gagawa raw sila ng special edition at feature nila ang ball sports competition ng prestihiyosong Ausay Academy. Balik isakay na naman nga itong ating bida kung saan patuloy na naglalayong mas lumakas pa sa pamamagitan ng pagpapataas ng kanyang antas, nakaramdam naman ito ng lungkot at malayo-layo pa nga raw ang tatahakin niya makamtan lamang ito kaya dito naisip ang lakbayin at tahakin ang kalaliman ng kagubatan upang dito ay makipagsapalaran. Dito pinagtaka ni Yuya ang mga punong pagkatigas-tigas pati na ang gubat na tila raw ba nasa sulok ng Pilipinas. Nagtaka rin ito tila ba ang bilis raw lumaki nitong si Akatsuki hanggang sa gulat nito ay tumilapon ito ng atikihin ng isang halimaw na baboy ramo. Di na nga nito pinaporma pa si Yuya at sunod-sunod na atake na nga ang tinanggap ng ating bida hanggang sa isang boses na nga ang marinig ni Yuya at iminungkahing ililigtas raw siya. Sa gulat nga nila ay tumilapon na lang basta itong baboy ramo sabay lumutang ang isang rabbit na lubos nilang pinagtaka. Dagdag pa at ito nga raw ay nakapagsasalita, binasik nga lang nitong rabbit ang dambuhalang halimaw na maging mga punong malabakal ay nagkabungkal-bangkal. At matapos nga ang labanan bagamat di pa man nagkakakilanlan ay tinawag sila nito ng agaran, at iminungkahing sila ay sumipa at siya ay pakitaan. Nauna na nga itong si Akatsuki may patapik pa sa ating bida na sinapla rin naman agad ng rabbit na bida-bida, sumunod naman na nga itong si Knight na bagamat di sanay ay may potensyal raw hanggang sa ang bida na nga natin ang tawagin na sabay nagpasikat rin. Ngisi naman na nga itong rabbit at nakikitaan niya raw ng talento ang ating bidang binatilyo sabay dito pakitang gilas na naman at iron ng sipa. Bida natin ay pinakitaan kaya naman bida natin ay ginanahan. Nang magawa naman ng mapatamba ni Yuya ang isa sa mga puno na lubos niyang kinagulat ay wala nang inaksayang oras pa ang rabbit at sinugod na siya. Bagamat di pa handa ay nakipagsabayan naman na nga itong si Yuya hanggang sa inabot na nga sila ng umaga. Dito napatanong naman na nga itong bida natin at bakit raw ba siya sinasanay ng misteryosong rabbit na ito hanggang sa isiniwalat naman ng nga nitong rabbit na siya bukod tangi sa lahat ang napili niyang hahalili sa kanya bilang isang divine, na agad naman nuggets ng bida natin at napagtantong lahat ng mga paganap ni Kuya Rabbit mo ay alinsunod sa layunin nitong mapasa ang kaalaman niya, tungkulin nga raw nilang mga divine na maghanap ng apprentice upang ipasa ang kanilang natatanging kaalaman at pamamaraan sa isang natatanging taong kanilang pagpapasahan. Ipinaliwanag naman ito na sa mundong ito ay may mga piling nilalang na pinagkalooban ng titulong divine kung saan mga dalubhasa sa kanya-kanya nilang natatanging abilidad, na siyang natural na panlaban nga raw ng mundo sa mga nilalang na kung tawagin ay vile, kung saan nabuo mula sa kasamaan at negatibong aspeto ng mundo. Pwede ba ako tumanggi kung sakali ika naman ang ating bidang nagbabakasakali? Wala naman nga raw problema ika naman ang divine na kausap niya ngunit tandaan nga raw nitong si Yuya na kung sakaling masira na ang balanse ng mundo at di na nila maiwasan palabanan ng mga vile ay kakailanganin nila ang mga katulad ni Yuya ng mas marami ang kanilang matulungan pa. Bukod dito ay nakikita niya nga raw ang namumungod tanging potensyal ng ating bida kaya naman di siya nagdalawang isip pa na ito ang mapili bilang kanyang potensyal na halili. Sa kabila nito ay mariing tinanggihan pero ni Yuya ang iminungkahi ng rabbit ngunit sinabing nais niya nga raw maging malakas para maprotektahan lahat ng importante sa kanya. Dahil dito, iminungkahi na lamang ng divine na rabbit na i-train niya itong si Yuya at kung nahihiya nga raw itong si Yuya sa free training na binibigay nito sa kanya ay maaari niya naman daw turuan din siya sa magic bilang kapalit. Bagamat nahihiya ay kilaunay tinanggap naman na ng ating bida ang mungkahi ng divine. At dito nagpatuloy na nga ang kanilang pagsasanay kung saan may pa-rematch na itong si Yuya ngunit sa mas malakas na version ng kamakailan lang ay nakalaban itong dambuhalang baboy ramo, ang King Mithril Boar nga raw, ngunit kumpara nga raw sa Vile ay kukulamang ito ng mga ito. Kalaunan ay natalo naman na nga nitong si Yuya ang kalaban ngunit syempre gamit na naman mga opinya na sandata na bagamat kinamangha ng Divine ay mas maiging araw sana kung ang tinuro niya ang ginamit laban dito. Level up na naman nga itong bida natin na sinabayan pa ng evolution na pinagtaka nito. Pinaliwanag naman ng Divine na huwag siya mag-alala at parte lamang ito ng pagtaas ng antas niya bagamat rare nga raw ito sa mga tao. Nang okay naman na ang lahat ay nagpaalam na rin muna itong Divine at magpahinga na nga rin daw itong si Yuya. Samantalang si Yuya ay pinag-aalala naman at baka raw mag-transform siya sa kalagitnaan ng kanilang ball sports competition dahil na rin sa evolution na natanggap niya. Balik Ausay Academy naman na nga tayo kung saan balik ball sports competition na itong si Yuya. Balik Ausay Academy na nga rin ang porsigidong director at event ay sasamantalahin ng si Yuya ay Madigan Parent. Napalaban na nga itong si Yuya sa ping-pong kung saan kaharap niya ang champion nga raw ng kamakailang national tournament na kung tawagin ay The Sniper. Sa isip-isip naman ni Yuya ang walang-wala ito sa nakaraang nakalaban niya na dambuhalang baboy ramo sabay dito nadala ng damdamin niya at nahampa ng pangmalakasan ng bola na siyang kinabutas ng ping-pong table na lubos na kinagulat ng lahat. Di pa man nakakabawi sa gulat ang lahat ay nag-withdraw na sa laban ang ating bidang sa loob-loob ay nagpasalamat at wala nga raw siyang tinamaang tao.
Walang ano-ano'y nag-wall, wala na naman ang tindang melon ni Kaide sabay hatak kay Yuya at na-injure nga raw isa sa mga miyembro nila sa volleyball. Susmar Yosef, kahit ako magkakadi-injure, tatlo ba namang bola ang haharap sayo? Hahaha, at syempre since lumipat na ng event itong si Yuya ay sunod malabuntot na naman nga itong sila director at dito laglag pa nga sa nga na naman ang lahat ng mapasobra na naman ang hataw ng bida natin at bola ay nawasak sa harap ng mga kalabang nagulat. Ano pa nga ba at sumuko na lamang ang mga kalaban at sa lakas ng ating bida ay kinabahan. Sunod-sunod na nga ang panalo ng klase nila Yuya samantalang ang mga photographer ay puro melon ni Kaide ang nakukuha. Hahaha. Sumunod nga ay si Kaori naman ang nangailangan ng backup at partner nito sa tennis ay na-injure na din. At nang bandang palabas na nga ito ay may huling habilin pa itong ibinigay sa ating bida at nagsabing mag-ingat nga raw itong si Yuya sa serve hanggang sa namaalam na nga ito ng tuluyan ng hindi natatapos ang mensaheng inilaan. Nagpatuloy na nga ang tennis match kung saan si Yuya na nga ang pumalit bilang partner nitong si Kaori. Sa isip-isip naman nga ng ating bida ay kailangan niya nga raw kontrolin ang lakas niya sa pagkakataong iyon hanggang sa nagulat na nga siya sa pangmalakasang serve nitong si Kaori. Sa pangalawang pagkakataon ay napaurong na nga sa gulat ang itlog niya nang nagulat sa paglipad ng racket na kamuntikan pa nga siyang matamaan. At dito na nga napagtanto ni Yuya na ang pagkamatay pagkahimatay ng sinugod sa ospital na ex-partner nitong si Kaori ay di dahil sa kalaban bagkus ay dahil sa kagagawan lang din nitong si Kaori. Dahil nga rito ay doble kayod na nga ang ating bida nang makabawi sa laban at para mailayo na rin kay Kaori ang bola nang maiwasan ang disgrasyang dala ng dalaga. At syempre mawawala ba naman mga pasimpleng galawan nitong si Yuya na may libreng full body check-up na naman sa dalaga? Di pa nga dito natapos at ng bandang uwian na ay anabangan na naman ni ate Kaori mo si Yuya sabay ni Yaya na sabay na nga raw sila umuwi at bilang pasasalamat nga raw sa pagsalo nito sa laro niya ay libre nga raw niya ito somewhere. Di na nga raw kailangan ika naman ni Yuya sabay banat na makasama niya nga lang raw itong si Kaori ay sapat na at masaya na siya. Di ano pa nga ba natigilan na ang dalaga sabay ribat din tuloy kay Budoy at epikit nga raw nito mata nito. Abat siyang pinaikit din talaga ng binata hanggang sa ayon na nga. Nakaw na halik na naman at Yuya ay nakascore na naman. Ako Lods kahit like ang subscribe mo lang sapat na. Tayo na lang magmahalan kaysa dyan sa buhay ni Yuyang malayo sa katotohanan, hahaha, salamat. Happy kid na nga itong si ate director mo nang makitang matagumpay ang kanilang naging special coverage ng nakaraang pa-sports event sa AUSE Academy, na mas nanggigil pa nga sa prospect nitong binata at pinagpaplanuhan na ang kung sakaling magiging debut nito. Samantala, as usual magkasama na naman ngang umuwi itong sila Kaori at Yuya kung saan nahihiyang iminungkahi nitong dalaga na kung maaari nga raw ay mag-aral silang magkasama nitong si Yuya para sa darating nilang exam. Abat kailan ba naman tumanggi itong bida-bida na ito sa bawat oportunidad hiling ng dalagang bitin at siyang tunay nga na nag-study session na ang dalawa sa bahay nitong si Yuya. Dito na nga aksidenteng nakita ni Kaori sa paglalayong makahanap ng Cub 8 ang pinto kung saan nagsisilbing lagusan ni Yuya papuntang ibang mundo. Wala naman nang nagawa itong bida natin since nakita naman na nitong si Kaori ang lagusan kaya dito ipinaliwanag na lamang nito na ang nakita nitong pinto ay isang lagusan patungo sa isang panibagong mundo. Dagdag pa ni Yuya na sa mundong araw na iyon ay likas ang paggamit ng mahika sabay dito nagpasample kay Kaori ng isang bola-bowl ang tubig na lubos kinamangha naman nitong dalaga. At kagaya nga ng mundong iyon ay may taglay nga raw siyang sari-saring kapangyarihan na siyang pinasasalamat niya at naging daan para mailigtas niya nga raw itong sila Kaori sa nakaraang sunog sa mall at iba pa. Hanggang sa dito niyaya niya na nga rin itong si Kaori sa kabilang mundo ng mas maliwanagan at makapogi points na naman dito mas maliwanagan at maintindihan nito. Hahaha, dito nga raw niya nakilala itong sila Knight na isang Black Fenrir Wolf at si Akatsuki na tingin niya raw ay nagmula sa lahi ng mga baboy. Nagulat naman nga itong si Kaori sa mga palutang-lutang na notification na pinaliwanag naman itong si Yuya na normal na bagay nga lang raw sa mundong ito na nagpapakita ng status ng sino o anuman. Malungkot namang ibinahagi nitong si Yuya na dito nga raw niya nagawang magpa-level up na siyang nagpabago ng kanyang itsura. Nawala nga raw taba niya dito sabay nagka-muscle pa kung saan pakiramdam niya nga raw ay pandaraya. Wala naman ngang pakirito si Kaori sabay iminungkahi pa nga na etor nga raw siya nitong si Yuya sa mundong iyon next time na malugod namang sinang-ayunan nito sabay dito humingi na rin ng pabor sa dalaga kung saan sekreto nga lang raw nila ang tungkol sa mundong iyon. Na siyang lubos kinatuwa naman nitong si Kaori at may sekreto nga raw sila nitong si Yuya na sa kanilang dalawa lamang. Samantala, nakauwi naman na nga itong sila Prinsesa Lexia sa kanilang kaharian kung saan hinanap na nga nitong hari si Yuya, kung saan ipinaliwanag naman nitong si Owen na di nga raw nakasimat may mga naganap. Dito pinagtaka na nga rin ng hari kung sino raw ba itong kasama nilang dalaga, na rekta sumagot naman na assassin nga raw siya na pinagtangka ang paslangin ng prinsesa, na naging kosa ng pagkadiletse-letse nga raw ng schedule nitong si Yuya dahil pinigilan siya nito kaya siya nabigo. Panong buhay ka pa kung sa misyon mo ay nabigo ka ika naman ng haring nagtataka. Sabay dito tumayo at walang ano-ano'y inatake si Luna na siyang kinagulat nila pati na ng hari na namangat na pigilan ni Luna ang kanyang ginawang atake.
At dito na nga sumingit itong si Lexia at ano raw ba ginagawa nitong airpat niya kay Luna niya, na lubos kinagulat nitong tatay niya. Dagdag pa nitong si Prinsesa Lexia na siya nga raw nagpumilit na gawing bodyguard itong si Luna imbis na mamatay na lamang ito. Kaya dito wala naman nangang nagawa ang hari kundi tanggapin na lamang ang kagustuhan ng pinakamamahal niyang baby girl. At nang bandang sila na nga lang ni Owen ang magkasama ay napatanong naman na nga itong hari sa kung sino raw ba itong si Luna. Paliwanag naman nga nitong si Owen na miyembro nga itong si Luna ng Dark Guild na kilala sa tawag na Headhunter na lubos kinagulat nitong hari ngunit mas kinagulat ng idagdag pa nga nitong si Owen sa kwento niya na natulog ang pinakaiingat-ingatan niyang anak sa bahay nitong si Yuya. Ano pa nga ba't na-trigger na naman ang praning na protective daddy nito't matitikman raw ni Yuya ang pighati ng espada niya, hahaha. Pinakita na naman nga itong si Boy Mascara kung saan binalita rito ang nakaraang pagkabigo nitong tinaguri ang Headhunter sa pagpatay sa prinsesa dahil sa isang di kilalang lalaki at ang pag-imbita nga raw rito sa Royal Palace dahil nga sa pagkakaligtas nito sa prinsesa na lubos nitong kinagulat, hanggang sa dito isiniwalat na nga nito ang plano nito kung saan oras na nga raw, siya rin naman daw magiging hari pagdating ng panahon kaya papabilisin niya lang naman raw ang proseso. Sabay dito ibinigay sa Alipo Race nito ang alas nga raw niya. Isang magic silang barrier kung saan pumipigil sa anumang magic sa paligid nito na siyang magpapawalang silbi sa mga salamangkarong gwardya nga raw ng hari, na siyang magbibigay daan nga raw sa kanila na maisakatuparan ang plano nila, at kung magkataon man ay sisisihin nga raw itong si Yuya at magsisilbing tulay niya nga raw sa mga plano niya, buhahaha. Samantala, naglakbay naman na nga itong si Yuya patungo sa Royal Palace at may third araw na bakasyon nga raw sila sa Aose Academy. At sa paglalakbay nga nito ay nakasagupa ito ng isang tupa kung saan nagbigay sa kanya ng lot na tulugan na lubos na gustuhan nitong si Akatsuki. Kalaunan ay narating na nga nila ang unang lungsod patungong Royal Palace na lubos nitong kinatuwa at ninibago sa mga bagay-bagay na sa kanyang mata ay bago, and speaking of bago, since bagong soldier siya ay dito naisip ang magsangla at magbenta ng sa bagong mundo ay magkapera. Dito pinagtaka naman na nga ng isang lokal ang kakaibang pangalan nitong si Yuya pati na address nito na unang beses niya pangalang raw narinig sa tanan ng buhay niya at dito napagtantong isang noble nga raw itong si Yuya na nagpapanggap lamang na isang ordinaryong tao. Bagamat itinanggi ni Yuya ay wala naman na itong nagawa sa husga ni kuyang lokal mo at dito nagpatuloy na lamang sa kanilang layon, kung saan lubos kinagulat nitong mga ngalakal ang ibinebentang paminta nitong ating bida at sa tanan raw ng kanyang buhay ay ngayon nga lang raw siya nakakya ng ganitong kalidad ng paminta sabay walang patumpik-tumpik na naglabas ng 100 gintong salapi, na nagkadihulog-hulog pa nga sa bangko nang magtanong itong si Yuya kung magkano raw ba halaga nito. Paliwanag naman nga nito at since bago si Yuya sa lugar na ito na ang hawak nga raw na pera ni Yuya ay kaya ng bumuhay ng 4 na pamilya sa loob ng 20 taon nang hindi nagtatrabaho. Maliban dito ay binigyan rin siya nito ng isang guild card kung saan magsisilbing pagkakakilanlan nga raw nitong si Yuya sa mundong ito. Malugod na nagpasalamat na nga sila sa bagong tagpong kasosyo at sa kanilang paglalakbay ay nagpatuloy na. Hanggang sa narating na nga nitong nila Yuya ang Royal Capital at sa palasyo ay dumiretso na, kung saan sinalubong na nga sila nitong si Owen na siyang nag-escort sa kanila patungo sa silid ng hari, na siyang pinangamba naman nitong si Yuya at baka raw hindi akma ang itsura at suot niya sa kanilang pagharap sa hari na pinabulaanan naman nitong si Owen at huwag raw mag-alala itong bida natin. At dito bumungad na nga sa kanila ang nakasimangot na hari na sa una ay kalmado pa hanggang kalaunan ay napunta ang usapan sa kesyo si Yuya daw ba ang lalaking nang akit sa onika iyan niya na lubos kinagulat ng bida natin. Nagkabuhol-buhol na nga ang usapan dahil sa kapreningan nitong hari ay umiral na naman hanggang sa dito magpasaring na nga itong hari na wala man lang raw dalang regalo itong si Yuya sa dalaga niya. Sa taranta naman nga nitong si Yuya ay naglabas naman tuloy ito ng regalo kung saan inalay ang isang tulugan na kamakailan lang ay nalot niya na lubos nilang kinagulat bukod dito na kinilig pa nga. Haha, ano pa nga ba at nanggigil na naman itong hari sa bida natin at harap-harapan niya nga raw inaakit ang anak niya sabay pagpigil naman itong si Owen at pagtatanggol kay Yuya at bago nga lang raw kasi ito sa lugar nila kaya di nito alam ang custom iyan nila pagpapaliwanag nito. Ikaw naman kasi Yuya dami ireregalo kama pa kung di ka rin talaga bida-bida este proposal kasi meaning sa amin noon ano ka ba samantalang ito bigyan nyo na arinola at grabe na pagpigil sa ihi at sobrang kinikilig. Hahaha, hanggang sa gulat nga nila ay dito nagsilabasan na ang balto ng assassin na naglabas ng isang magic silang barrier na siyang pumigil sa mga atake ng mga salamangkerong gwardya nitong hari. Dito nagpakitang gilas na nga itong sila Yuya na siyang agarang umakto ng kaligtasan ng lahat ay masiguro. Ano pa nga ba at yakap na naman ang prinsesang flat habang ito nagselos naman at lubos pagpigil sa atit. Sana all na lang talaga jackpot, hahaha, o siya. Kung inyo pong nagustuhan ay sanay wag kalimutang mag-like at subscribe mga lods. Malaking bagay na po yan sa akin bilang pagpaparamdam ng suporta nyo po. Matapos nga ang nangyaring attempted assassination sa ating mga maharlika ay natagpuan nitong si Owen ang isang crest na pagmamayari nga raw ng kanyang kapatid ikanitong si Prinsesa Lexia na lubos kinabahala nila.
Dahil dito ay nakiusap na nga itong sila Owen na tulungan nga raw sila nitong si Yuya na protektahan nga itong sila Prinsesa Lexia. Bagamat may hinaharap na problema ay iminungkahi pa nga nitong si Prinsesa Lexia na ipasyal itong si Yuya sa Royal Capital at malayo pa nga raw ang pinanggalingan nito. Kontra naman agad dito si Luna at delikado nga raw ang sitwasyon sa ngayon lalo na nga raw dito kila Prinsesa Lexia sabay nagpresenta na siya na nga lang raw lalabas kasama itong ating bida. Dito nag-agawan nagdiskusyon na nga ang dalawa sa kung sino nga raw makakasama nitong si Yuya hanggang sa dito sumingit na nga itong si Owen at para wala nga raw away ay siya na lamang ang sasama dito kay Yuya na lubos sa inyaplan ng dalawa. Hahaha, sana all na lang talaga pinag-aagawan. Hay buhay, so ayun na nga. Natuloy naman na nga ang lakad ng tatlo kasama pa nga ito na nakamatsyag lamang sa may kanto. Samantalang ito sarap buhay na pinag-aagawan ng dalawa at tanging problema ay pagkalito, Diyos ko. Maging mga tao ay tila na engkanto at sobrang tikas at gwapo nga raw ng binatang ito. Sa kanilang paglalakad ay nagka-interes naman bigla itong si Yuya sa Adventurers Guild, kung saan sinuportahan din naman itong dalawa. Maging si Luna nga ay nagka-interes na ring sumali ng may extra income nga raw siya na sinubukang pigilan pa nga nitong si Prinsesa Lexia at bodyguard nga raw niya ito. Kung gusto nga raw nitong si Prinsesa Lexia ay sumali na rin ito kung gusto nito pagbibirong hamon nitong si Luna sa karibal na dalaga. Wala naman nangang nagawa ang prinsesa kundi sundan ang dalawa sa loob, kung saan binigyan na nga itong dalawa ng sign-in forms nitong receptionist ng Adventurers Guild. Pinunan na nga nila Yuya at Luna ang kanya-kanya nilang forms kung saan prinblema pa nga nitong mokong na ito at marami nga raw siyang elements na kaya na kung sakali nga raw na isulat niya sa form ay baka magkagulo. Feeling famous ang buwisit? Hahaha. Pinagtaka rin ito kung ano raw ba isusulat nila sa Magic Power section at papaano masusukat ang antas ng kanilang kapangyarihan. Hanggang sa dito maglabas na nga itong Adventurers Guild receptionist ng isang bowl ang kristal kung saan aparato na nga raw na ginagamit nila para sukatin ang kasalukuyang antas ng kapangyarihan ng sinumang adventurer. At para maiwasan nga rin daw ang mga false rankers na tinatago ang tunay nilang mga antas, dagdag pa nga nito na nagbabago ang kulay ng kristal base sa iyong kasalukuyang kapangyarihan, nauna na nga itong si Luna kung saan dilaw ang lumabas. Sumunod naman nga itong bida-bida kung saan lubos nilang kinagulat ng bubog na bowl ang kristal ay magkalat. At bowl ang kristal nga ay nawasak, di naman nga makapaniwala ang lahat bukod dito na tuwang-tuwa at di nga raw kinaya ng bowl ang kristal ang taglay na lakas nitong si Yuyang natataranta at babayaran na nga lang raw niya ang nasirang bowl ang kristal. Ano pa nga ba't pogi points na naman ang Loki na hambog sa dalawang bebat na nag-aagawan ng hotdog, at nang matapos nga nilang mapuna ng forms ay agad din naman itong kinumpirma ng receptionist, kung saan lubos kinagulat na naman nang makitang kayang gumamit nga nitong si Yuya ng tatlong elements na sa sobrang bihirang araw ay maririnig lamang sa mga alamat. Dagdag pa nga nitong si Luna na isang elemento pa nga lang raw ay nangangahulog ang tarantado talentado ka sa mahika, tas ikaw tatlo pa. Sa isip-isip naman nga nitong si Yuya ay nagpapasalamat at buti na nga lang raw di niya sinulat lahat ng attributes niya kundi nalintikan na raw. Puro yabang supot naman buwisit, at ayun na nga. Matapos makuha ang mga kailangang impormasyon nitong receptionist ay ibinahagi na nito kila Luna at Yuya ang kani-kanilang guild cards at since bago pa nga lang raw ang dalawa ay magsisimula sila sa F-rank. Sabay dito binati sila at nagpakilalang si Emilia nga raw at ikinagagalak na makatrabaho sa hinaharap ang ating mga bida. Mas excited pa nga itong si Prinsesa Lexia at ano raw ba unang kukunin nilang quest bilang isang bagong adventurer na sinapla naman itong si Luna at di naman raw ito sumali. Ito namang si Yuya ay namangha sa dami pala ng mga request na nakapaskil sa bulletin board ng guild, hanggang sa dito umeksena na nga si ate mong sexy naka-cosplay pa na bruha na feeling close sa ating bida, na bagamat pinipigilan ng dalawang dalaga ay nakadiga parent sa ating bida, at kung kailangan nga raw nitong si Yuya ng malaki ng kakampi ay huwag nga raw mahiyang lumapit sa binibini. Patulala-tulala na naman kuno siya o, di man lang humindi, ang landi. Anyway, rekta quest na nga ang mga ito kung saan ginawang paligsahan na nga nitong sila Luna at Prinsesa Lexia ang kanilang quest kung saan ang unang araw na makakolekta ng mas maraming halamang gamot ay may premyo, at iyon nga raw ay ang angkinin nitong si Yuya sa isang buong araw. Ano pa nga ba't pa inosente na naman itong bida natin at kunwari ay pinagtataka ang ginagawa ng dalawa, kung sa Pilipinas rekta tulfo ka na, part 1, pasimpleng isekai boy nagkukunwaring good boy ayun pala ay pack boy, hahaha. Nagpatuloy na nga ang mga ito sa pangungulekta hanggang sa nang bandang kinukumpara na nitong si Yuya ang mga nakolekta ng magkaribal na dalaga ay siyang sulpat naman nitong si Owen at binalita na natagpuan na nga raw ang kapatid nitong si Prinsesa Lexia. Dito muling nakiusap naman na nga itong si Owen na tulungan nga raw sila nitong si Yuya. Sa pagbalik ay kasama na nga nila itong bida natin samantalang sila Prinsesa Lexia ay naiwan ng masiguro ang kanilang kaligtasan. Kalaunan ay narating na nga nila Yuya ang bahay na pinagtataguan nitong kapatid ni Lexia. Dito bumungad na nga sa kanila ang prinsipe na may hawak na hostage at na-corner na ng mga kawal, wala naman nangang sinayang na oras pa itong si Yuya at sa sitwasyon ay Romes Pandena,
Pinaatake na nga nito si Knight na siyang nagpakawala sa hostage nito sabay dito pinagtaka at nakasuot ng maskara ng kalaban, pilit na laban pero nga itong prinsipe sa kabila ng napapalibutan na nga ito lahat-lahat ng mga kawal na nito'y kaharap, at sa lubos pagiging desperado nga nito ay maging pagkitil ng sarili nitong buhay ay ebinanta nito sa kanila. Drama pa nga nito na parehas nga raw wala namang malulungkot at may pakialam sa tulad niyang basura maging sa kamatayan niya kung sakali man. Dito na aninag naman nga nitong si Yuya na may mga luha sa mata ng prinsipeng nagwawala kaya naman agad itong malaflash nilapitan nitong si Yuya sabay dito sinabayan ang nanglalaban paring kalaban. Napatumba na nga nila ito sa tulong nila Knight at Akatsuki na siyang kinamangha naman nga nitong si Owen sabay nagpasalamat na rin sa maingat na pagtugon sa sitwasyon. Dito nagsalita na nga rin itong si Owen at sumuko na nga raw itong prinsipe ngunit ng bandang kukunin na nga nila ito ay siyang pasabog na entrada naman nga nitong misteryosong babae na lubos kinagulat ng lahat. Nabigo nga raw itong prinsipe sa layo nito kaya naman di na nito kailangan ang bap na katulad nito ika ng dalagang nasa harap nito. Litanya naman nga si Kuya Mo at kesyo plano nga raw nila na iluklok siya sa trono ng maisakatuparan ang kanilang plano pati na ang may pasok ang mga ito sa pwesto kaya di pwedeng patayin na lamang siya nito. Pinabulaanan naman ito ng dalaga sabay sabing ang plano nga raw nila ay gawin siyang hari ng makalikha sila ng gyera nang magresulta sa pagkamatay ng maraming tao, at dito kinuha na nga ang kutsilyo sabay itinutok sa gago. At ng bandang tutuluyan na nga nito ang prinsipe ay isang palaso na nga ang pumihil dito na lubos kinagulat ng mga ito. Dahil nga rito ay sa kanila na binunto ng kalaban ang mga atake nito, pinaulanan na nga sila nito ng mga magic palaso sabay nagsabi na di raw sa kanya nang galing ang palasong nagmula sa labas, di pa nga rito natapos at sinabing di lang raw sila ang misyon nito kundi lahat ng tao, na nais nitong mamatay lahat, di man halata sa poker face ng dalaga ay kinagulat nito nang mapigilan nga nitong si Yuya ang kanyang mga atake sabay tinanong kung siya raw ba si Yuya. Sa wakas nga raw ay nakatagpo niya na itong si Yuya, dahil nga raw sa pinapamalas nitong lakas ay maaaring gamitin niya na rin ang kapangyarihan ng vial na kinabahala nitong ating bida, ngunit dahil pagod na nga raw siya sa laban ay babalikan niya na lamang ito sabay dito pansamantalang nagpaalam. Sakto, bago ka rin Lods magpaalam ay sanay bagsakan mo naman ako dyan ng like at subscribe, para kung makita ni Crush na mataas na subs natin ay pansinin na ako, hahaha. Salamat. Matapos nga ang naging engkwentro nila sa misteryosong dalagang kalaban ay nagbalik na silang muli sa palasyo kung saan nahuli na nga nila itong si Prinsipe Riger. Dito sumambulat na nga sa kanila ang peklat nito sa buong katawan na pinag-ugatan ng puot at galit nito sa hari lalo na kay Prinsesa Lexia na kapatid nito, na sinisisi nito at may gawa nga raw ng lahat ng peklat na kanyang natamo. Nagkaganoon nga raw siya dahil sa mapaninsalang mahika nitong si Lexia kung saan tila sumpa nga raw na tila mabaliw-baliw siya sa sobrang sakit. Dagdag pa nito na imbes na maintindihan at tulungan nga raw siya ng hari sa kanyang paghihirap ay siya pang nagkulong sa kanya na mas lalong nagpatindi ng kanyang galit at kagustuhang patayin ang koza ng kanyang malasumpang pasanin. At iyon nga ay si Prinsesa Lexia. Tila hayop nga raw siya na pinandirian na inilayo sa mata ng kanilang mga nasasakupan, na araw-araw nga raw niyang tiniis nang wala man lang sinumang nagmalasakit sa sakit na kanyang pinapasan. Nakarelate naman nga itong bida natin sa pinagdaanan nitong si Prinsipe Riger sabay dito kapalmax na nakisawsaw sa problema ng pamilya, at may susubukan nga raw siya kung kanilang mamarapatin, at dito naglabas na nga ng 1 litrong efficacent oil na lubos nilang kinagulat, na siyang ginamit nito para gamutin ang mga peklat nitong prinsipeng sa paghihiganti ay atet. Sakit ng ulo, tuhod, pangangati o sakit ng katawan man yan, efficacent oil mo lang yan ika na nga nito sa prinsipeng nagulantang, hahaha. Di naman nga makapaniwala ang lahat na nagawang gamutin nitong si Yuya ang prinsipe na nagsalita na naman at baliwala nga raw ang mga ito dahil nakaamba pa rin ang parusang kamatayan niya dahil na rin sa mga nagawa niya. Na agad din namang pinabulaanan nitong si Prinsesa Lexia at pinapatawad na nga raw niya itong si Kuya Riger niya sa lahat at ano pa mang mga nagawa nito. Bagamat kinokontra ito ng lahat at di nga lang raw basta pinagtangkaan nito ang buhay niya at bagkus ay miyembro pa ng Dark Guild ay pinaglaban pa rin ito ni Prinsesa Lexia at inihalin tulad pa nga kay Luna na miyembro nga rin daw ng Dark Guild ngunit naging kakampi pa rin nila. Di lang naman raw si Lexia ang pinagtangkaan nitong patayin ngunit pati nga raw siya na mismong hari letanya naman nga nitong nagmamatigas paring hari, na bagamat nagpupumilit ay wala naman nangang nagawa sa onika iyan niyang makulit, magkapatawaran na nga raw silang lahat at magsimulang ulit ika na nga nitong Prinsesang Bulinggit. Gulat naman na nga itong si Riger sa mga kaganapan na tinanggalan na ng parusang kamatayan ngunit bilang parusa peron sa mga nagawa nitong kasalanan ay kinumpiska na nga lahat ng kanyang mga lupang ari-arian. Lubos nagpasalamat naman na nga itong si Prinsipe Riger kay Yuya sabay dito nag-alok na nga itong hari ng gantimpala para sa ating bida. Ano pa nga ba at nagpresente na naman itong si Prinsesa Lexia at siya na nga lang raw gawing gantimpala nito at pakasalan na nga raw siya ora mismo. Abat lumalaban nga rin itong si Luna at dito nagkagulo na naman ang dalawang dalagang tahong na nag-aagawan sa iisang talong, hahaha.
Abat dito ako nagulat at parang wala nga lang nangyari at nagbubulungan na ang mag-ama kung saan iminungkahi na nga nitong si Prinsipe Riger na ibigay na lamang rito kay Yuya ang lahat ng nakumpis kanyang mansyon at ari-arian bilang gantimpala sabay dito binigyan ng titulong Night Baron itong ating bidang hapon. Sa Smeriasep kunwari na naman kamo itong gulat ba't parang pakiramdam ko plano niya lang naman ito lahat. Apaka-plastic na bida buisit may checks na may lupat mansyon pa di man lang kakitaan na masaya. Napaka-epokrito buti pa si Hirako, fuckboy pero grateful, hahaha. Anyway, nagising naman ito bigla mula sa pagkakatulog ng mapanaginipan ang misteryosong dalagang kanyang nakalaban na lubos nitong kinabahala. Dahil nga rito at sa impormasyong nakuha nito mula kila Prinsipe Riger at iba pang nakasalamuhan nitong ating bida ay wala nang inaaksayang oras pa itong si Yuya. Sa sobrang dedikasyon nga nito sa training ay okay lang ritong magmungtangang nakikipaglaban kahit walang kalaban, at pinaghahandaan nga raw niya ang bagong tagpong kalaban. Ngunit walang ano-ano nga ay lumutang na itong misteryosong dalaga at sa ating bida ay bumulaga, na nagdadadada tungkol sa paghihiganti na pinagtaka nitong ating bidang lalaki, bagamat nagulat at di pa handa ay sunod-sunod na atake na nga ang tinanggap nito mula sa bagong tagpong kalaban. Samantala, pinakita naman na nga itong si Kaori na nasa harap ng bahay nitong si Yuya at tila ba bibisita. Abat iba din talaga push parent si ate mong dalaga pumasok na lang ng basta sa bahay kahit hindi naman inimbita, kung saan dito na nga rin narinig nitong si Kaori ang ganap nitong dalawang naglalabanan. Balik sa laban naman itong dalawa kung saan nagtataka nga itong si Yuya sa kung ano raw ba nagawa niya para pagbuntunan ng paghihiganti nitong si ate na nanggagalaiti. Di naman na nga raw kailangan pa niyang malaman sabay dito nagpatuloy na sa labanan, walang habas na paulan peren nga ng mga palaso itong si ate mo hanggang sa nagulat na nga lang ito nang makalapit na itong si Yuya at makaisa sa tulong na rin itong si Knight. Kung kailan nakakasabay na sana itong sila Yuya ay siyang eksena naman na nga nitong kinyulang sa arugang tanga-tangang dalagang ito na Yuya ngayon. Alam niya namang delikado doon abat lumapit pa talaga ang bida-bidang gaga. Naalanganin patuloy itong si Yuya buti na lang dumating na rin sa eksena itong Divine Rabbit at sumaklolo sa ating bida. Humingi naman ito ng pasensya at nahuli nga raw siya ng dating at nag-imbestiga nga raw kasi siya ukol sa misteryosong dalaga na napag-alaman niyang nagngangalang Yuti. Ayon nga rin dito kay Master Usagi na ang kanilang kaharap na kalaban ay ang nagmana ng kapangyarihan ng yumaong Divine Archer. Lubos kinagulat naman na nga nitong si Yuti at nalaman nga nito ang pangalan niya pati na ang tungkol sa kanyang yumaong master na ayon nga rito ay ipinaghihiganti niya laban sa buong mundo. Hugot naman nga nito na buong buhay raw ng kanyang master ay inalay nito sa pagprotekta sa mga tao ngunit nagawa pa ring traidorin at patayin nga raw ng mga tao sa kabila ng mga sakripisyo nito dito. Pilit pagkumbinsi na nga itong si Master Usagi na hindi nga raw ito ang kagustuhan ng Divine Archer kung sakaling nabubuhay pa ito lalo na at hindi ito gawain ng isang Divine. Na pinabulaanan naman nitong nanggagalaiting kalaban at minanangaraw niya ang kapangyarihan ng kanyang master ngunit di ibig sabihin na pati ang prinsipyo at layunin nito bilang divine sabay pinagsabay na nga silang binanatan. Dahil nga sa lakas nitong si Yuti at nang minanang kapangyarihan nito mula sa Divine Archer ay pinagtulungan na ito nila Yuya at Master Usagi, na bagamat mag-isa lamang ay sadyang lakas ay nakakalamang, hanggang sa makatsamba na nga itong si Knight na nagbigay daan para makalusot ng atake itong si Yuya. Passer mo na naman nga itong si Master Usagi at bilang isang divine nga raw ay naatasan silang protektahan ng mundo at hindi ang kabaliktaran na wasakin ito. Ribat na naman nga itong si Yuti at papaano naman araw ang mga taong nagmalupit sa kanyang master, na siyang salot ng lipunan at di dapat pinuprotektahan, at kung may kailangan man raw ang mga ito, iyon ay ang kamatayan, sabay dito nagmala Super Saiyan na nga, na naglabas ng pambihirang lakas na ayon kay Master Usagi ay kapangyarihang nagmumula sa Vile. Tila nasa nibon na nga si ate mo na nagwawala at tila balasing lang na iniwan ng jowa, na siyang sinabayan naman itong si Master Usagi ngunit sadyang malakas talaga. Sa gulat nga nila ay dito na umeksena itong si Akatsuki na naglabas ng isang makapangyarihang dome na nagtanggal ng masamang kapangyarihan dito kay Yuti, na nagbigay daan na nga kay Yuya na mabatukan si ate na nagpawalang malay dito. At dito na nga natapos ang kanilang laban sabay si Master Usagi ay siya na ring nagpaalam. Huwag nga raw mag-alala itong si Yuya at dahil nga raw sa kapangyarihan nitong si Akatsuki ay di na ulit makakagamit pa ng masamang kapangyarihan nitong si Yuti na kung tawagin nga nila ay Vile. Abat eto na naman nga tayo sa mga tinginan na yan sa Smeriasep Marimar may nadagdag na naman sa mga chicks nitong palaban. Isa pa itong di peren nga paawat sa katangahan kamuntikan na naman hay nako talaga naman. At nagawa pang ang mag-moment na naman ng dalawa ay ewan ko sa inyo bahala na kayo dyan, so ayun na nga, may mga kunting pahabol na pasilip pa since ending na. Mukhang okay na rin sila ng mga kapatid niya. Eto naman sumunod na sa mundo ni Yuya Eddie Miao sakanya na lang lahat maikli naman burat. Nay, hahaha, o siya. Hanggang sa next anime ulit lods, pal-like at subscribe naman dyan para makarami ulit tayong chicks este anime na ere recap, hahaha salamat.